Kabanata 3181. Nakita ko. Sagot ni Dustin. Totoo na ang banal na kakanyahan ay naglalaman ng isang malaking halaga ng enerhiya. Ngunit ang dami ng enerhiya na dinadala ng 6 na specs lamang ng banal na diwa ay hindi ganoon karami. Matutulungan niya si Yulie na masipsap ang enerhiyang iyon sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kapangyarihang nagmumula sa Slave Tower. Bumalik ka na sa Earth Immortal Realm. Gulat na bulalas ni Dustin habang nakatingin sa 4 na miyembro ng Heavenly Court na nasa harapan niya. Mr. Lin, hanggat nakakakuha tayo ng sapat na enerhiya, hindi magiging mahirap para sa atin na maibalik sa ating tunay na cultivation base. Higit pa rito, mayroon kaming pakiramdam na malapit na kaming masira. Kami ay lubos na positibo na kami ay makakapasok sa Heaven Immortal Realm sa lalong madaling panahon. Marahil ang banal na diwa ay nangangailangan ng maraming kredito para dito. Nakangiting tugon ni Hogan. Kasama sina Mariko, Toby at Perry. Siya ay nasealed sa hibernation sa loob ng mahabang panahon. Nang magising sila, ang kanilang vital energy realm ay bumagsak ng husto. Ngayon lang sila sa wakas nakabawi ng lakas. Masarap sa pakiramdam na sa wakas ay bumalik sa normal na antas ng paggana. Higit pa rito, ang mga palatandaan ng isang tagumpay sa Heaven Immortal Realm ay nagiging mas maliwanag. Talagang magandang balita iyon para sa kanila. Narating mo na rin ang Primal Holy Realm. Nagtatakang bulalas ni Dustin. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa snow-treading old man. Ang Heavenly Swordsman. Ang Moon Daoist at Boan. Nag-snow-treading old man ay tumahimik bago nagsalita. Tulad ni Yulie. Kaming 4 ay naging matako at palihim na hinigop ang 4 o 5 batik ng banal na diwa. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandaling iyon, binigyan kami ni Mr. Brady ng isang kamay. Kung hindi siya pumasok para makialam, baka nagkapira-piraso na kami. Baka kami pa ang nagdulot sa iyo ng hindi masasabing gulo. Sabi ng matanda, ang kanyang mukha ay bahagyang namula dahil sa kahihiyan. Ang Heavenly Swordsman. Ang Moon Daoist at si Bowen ay namula din at napalingon. Humagalpak ng tawa si Dustin nang marinig ang kanilang maliit na kasawian. Ang alam lang niya ay masaya siya para sa kanila. Kalimutan mo na yon. Ang mahalaga ay ligtas na kayong lahat ngayon. At higit sa lahat kayo ay may magandang pag-unlad. Congratulations! Sincere na sabi ni Dustin. Well, we have talked about it. And if it's okay with you, gusto naming 4 na manatili sa Slave Tower at doon magtanim kasama si Mr. Brady. The snow-treading old man said to Dustin with expectant eyes. Nitong mga nakaraang araw sa Slave Tower, binigyan sila ni Brady ng payo tungkol sa kanilang paglilinang at marami silang natutunan. Ang mga resulta ay kaagad at maliwanag. Hinangaan nila siya para sa kanyang mabisang paggabay at nais na matuto pa mula sa kanya. I don't see how that could be a problem. Sige, you can stay there. Tumango naman si Dustin. Nasa delikadong forbidden area tayo. Ibabalik kita sa Slave Tower ngayon. Tiniyak ni Dustin na bigyan sila ng tamang briefing bago sila ipadala sa Slave Tower. Pagkaraan ng ilang sandali, narating niya ang hangganan sa pagitan ng panlabas na lugar at ang pangunahing lugar ng Beast of Darkness. I wonder kung nakapasok na si Violet at ang iba pa sa core area ng Beast of Darkness. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa core area. Sumulong siya sa pagtatangkang ipasok ito. Sa ikalawang pagtapak niya sa core area, bigla siyang nakatanggap ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake mula sa kung saan. Sinubukan niya ang ibang landas. At, nagdusa ng parehong pag-alit na pag-atake. Isang itim na liwanag ang lumitaw at nagawang tumago sa kanyang soul sea at tumama sa espiritual na puno. Nasugatan ng puno sa tindi ng impact. Ang espiritual na dragon at ang espiritual na puno ay sama-samang inatake ito bilang depensa at nagawang pilitin itong palabasan sa kanyang soul sea. Walang choice si Dustin kundi ang sumuko pansamantala. Bumalik siya sa panlabas na lugar at nakahanap ng ligtas na lugar upang pagalingin ang kanyang sarili. Kailangan niyang makaisip ng ibang paraan para makatawid sa barrier na protektado ng mabuti.
Sa tulong ng hindi kumpletong mapa na ibinigay ng 8 pinakamataas na pinuno at ang kanyang kahusayan sa Earth exploring technique, malaya siyang nakagalaw at nakaiwas sa anumang pinsala sa panlabas na bahagi. Samantala, nanatili sa labas ng Beast of Darkness ang mga master sa Heaven Immortal Realm ng mga nangungunang sect at clans at isang kawan ng iba pang masters mula sa nakahiwalay na alien space. Naghihintay kay Dustin. Mayroon siyang kabuoang 6 na Divine Core. Walang paraan na sila ay sumuko sa hindi mabibili ng mga banal na core. At saka, kahit na gusto nilang sumuko at umalis, ang mga banal na Diyos sa likod nila ay hindi papayag na mangyari iyon. Sa puntong ito, higit sa 100 banal na Diyos sa paligid ng Fallen Immortal Cosmos ay tumigil sa pag-atake dito. Ang natitirang enerhiya ng papel Ancient Peace Agreement ay na-activate para protektahan ang Fallen Immortal Cosmos. Sa ilalim ng proteksyon nito, walang makakasira sa Fallen Immortal Cosmos. Ang mga banal na Diyos ay talagang sinubukan sa loob ng mahabang panahon. Ngunit walang resulta. Naubos na nila ang napakaraming mga mapagkukunan nila na sa isang punto. Nagpasya silang sumuko. Bawat isa sa kanila ay labis na nabigo at lubos na nadismaya. Teka, alam nating lahat na ang mapahamak na sinaunang kasunduang pangkapayapaan ay inilagay dito upang pangalagaan ang kaligtasan ng Fallen Immortal Cosmos. Nangangahulugan ba ito na wala na itong kakayahang makialam sa ibang mga universo? Kung totoo ito, mula ngayon, malamang na makapasok tayo sa anumang universo nang walang kahirap-hirap. Sabihin mo sa akin na tama ako. Masayang bulalas ng isa sa mga banal na Diyos. Maganda ang punto mo. Nang marinig ito, ang iba pang mga banal na Diyos ay nagsama-sama. Hindi mababasa na bigyan sila ng isang bahagyang kislap ng pag-asa at kailangan nilang subukan ito. Sa buong oras na ito, dahil naaalala ko, ang mapahamak na sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay kinokontrol ang 3,000 malaki at maliit na mundo at pinasyahan ang lahat at lahat. Kahit na kailangan nating sumunod dito, hindi namin magagawa ang anumang gusto namin dahil sa hanggal at hindi napapanahong kasunduan na ito. Hindi man lang tayo makatapak sa mahinang cosmos. Ito ay tulad ng isang mahabang panahon. Sawang-sawa na ako sa mga masasamang patakaran na ito. Sa ating pinagsamang lakas, dapat na tayo na ang pinakamalakas na nilalang na nangingibabaw sa lahat ng sansinukob. Tama ka. Nalaman ko na rin ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan. I have to follow its rules kahit ayaw ko. Kailangan kong mag-ingat sa anumang nais kong gawin. Sa takot na masira ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Napakabigat din ng parusa. Isang banayad na kaguluhan ang sumiklab habang ang mga banal na Diyos ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon tungkol sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Naganap ang masiglang talakayan. Bilang mga banal na Diyos, sila ay dapat na maging mga pinuno ng mundo at walang natatanggap kundi paggalang. Papuri at pagsamba mula sa mahihina at mortal. Gayunpaman, noong sinaunang panahon, ang ilang makapangyarihang mga banal na Panginoon ay nagtulungan upang pinuhin ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan at upang ayusin ang mga aksyon, pag-uugali, at maging ang paraan ng pag-iisip ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa lahat ng mundo. Sa makatuwid, kahit na ang mga banal na Diyos mismo ay naiwan na walang pagpipilian kundi sumunod sa kasunduan. Ayon sa sinaunang kasunduang pangkapayapaan, ang mga banal na Diyos ay hindi pinahintulutang pumunta sa mortal na mundo upang hadlangan ang buhay ng mga mortal na naninirahan dito. Bilang tanda ng protesta, karamihan sa mga banal na Diyos ay nagpasya na itago ang kanilang sarili. Ang ilan sa kanila, sa kabilang banda, ay napunta sa malalim na dagat ng chaos upang tuklasin ang iba pang hindi kilalang mundo. Haha! Titingnan mo ba yan? Parang mauubos na ang enerhiya ng sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Mula ngayon, hindi na natin kailangang pigilan ng mga alituntuning iyon. Kung wala ang paghihigpit ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan, ang 3,000 malaki at maliit na mundo ay madali at ganap na mapapailalim sa ating kontrol. Pupunta ako sa mga mortal na mundo at magtatatag ng isang makapangyarihang puwersa para pamunuan silang lahat.
Gusto kong yumuko ang lahat ng mortal sa akin at humalik sa aking mga paa. Kinain ng kagalakan ang lahat ng mga banal na Diyos. Iniisip ang tungkol sa mga posibilidad at pagkakataon na naghihintay sa kanila sa sandaling mawala ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan at nawala ang bisa nito. Halika, sakupin natin ang mga kalunos-lunos na mundo. Lahat sila ay gumamit ng kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan at kumalat. Lumipat patungo sa iba't ibang cosmos sa isang iglap. Halos agad-agad. Ang lahat ng 3,000 malaki at maliit na mundo ay nahulog sa kadiliman at kaguluhan. Ang mga banal na Diyos ay nagpakita sa bawat mundo. At hiniling sa mga nilalang na sumamba at maging tapat sa kanila. Na nagbabanta ng kamatayan sa mga hindi nang ahas na sumunod. Para sa mga taong matapang na lumaban. Sila ay papatayin ng mga banal na Diyos. At maging ang mga miyembro ng kanilang pamilya ay hindi maiiwasan. Ang ilan sa mga banal na Diyos ay nagsimulang gumuhit ng mga linya sa mapa upang hatiin ang mga teritoryo. Nag-recruit din sila ng mga lalaki para sumali sa hanay sa sarili nilang puwersa. Isang walang uliran na kaguluhan ang nagsimulang walisin sa buong cosmos. Boom! 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 Sa kalaliman ng kadiliman. Nabalot ng makapal na madilim na ulap ang kalangitan. At isang napakalaking kulog ang umalangaw kasama ng nakabulag na kidlat. Sa wakas ay darating na ang Thunderstroke Dome ng Heaven Immortal. Matigas na nakatayo si Dustin sa lupa. Napatingin siya sa kumikidlat na kumikidlat. Habang ang itim na buhok ay lumilipad sa ere. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay gumaling na siya. Ang espiritual na puno sa kanyang soul sea ay buo. At ang kanyang lakas ay lubos na napabuti. Hindi pa nagtagal. Na-absorb ni Dustin ang daan-daang libong specks ng Divine Essence. Ito ay talagang napakalaking bilang. Kahit na ang mga master sa Heavenly Immortal Realm ay naglakas loob lamang na sumipsip ng hindi hihigit sa 10,000 specks ng Divine Essence. Kung kukuha sila ng higit pa, ang kanilang mga katawan ay magkakaroon ng panganib na masira. Naisip ni Dustin na maaaring may dalawang dahilan kung bakit kaya niya ang napakaraming banal na diwa. Una sa lahat, ang kanyang pisikal na lakas ay higit sa pambihira. Palagi niyang inaalagaan ang kanyang pangangatawan sa kanyang buong paglalakbay sa paglilinang. At palagi niyang isinama ito sa kanyang pag-unlad. Sa kabilang banda, taglay niya ang divine energy na naiwan ng maliit na bata. Dahil ang enerhiyang iyon ay nagmula sa isang tunay na Diyos. Natural na madaling sugpuin nito ang banal na kakanyahan. Daan-daang libong banal na kakanyahan ang nagdala ng walang katapusang mga benepisyo sa Dustin. Bilang kinahinatnan, inabot lang siya ng ilang araw bago makarating sa Heaven Immortal Realm. Boom! Sa wakas, ang ningning ng kulog na nakakapagwagi sa tainga ay lumundag patungo kay Dustin. Itinaas niya ang kanyang ulo at umungol sa langit habang nakikipaglaban sa libo-libong makapal na kidlat gamit ang kanyang mga kamay. Lumipas ang isang buong araw. Ang madilim na ulap ay nawala. At ang bagyo ay ganap na nawala. Maaraw na naman. Lumutang si Dustin sa hangin habang lumilipad ang kanyang buhok patungo sa direksyon ng hangin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng isang nakakakuryenteng liwanag. At naglabas siya ng pagbabago-bago. Ng enerhiya ng isang langit na walang kamatayan. Higit pa rito, dahil na-absorb ni Dustin ang daan-daang libong specks ng Divine Essence. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay mas mayaman kaysa sa mga ordinaryong langit na walang kamatayang Panginoon. Ang enerhiya na nakapaloob sa daan-daang libong mga spek ng banal na kakanyahan ay lubhang napakalakas. Oo, sa wakas narating ko na ang Heaven Immortal Realm. Bulalas ni Dustin. Pagkatapos ng lahat, noong umalis siya sa Fallen Immortal Cosmos, nasa Genuine Immortal Realm lang siya. Matapos niyang makapasok sa madilim na daanan, dumaan siya sa mga pagsubok sa Primordial Road. Sumunod, bumalik siya sa Earth upang makita ang kanyang pamilya. Pagkatapos, naglagay siya ng pagkain sa Divine Beings World para agawin ang mga relic na nakabaon doon. Sa daan, ang lakas ni Dustin ay tumaas ng husto. Gayunpaman, nadama niya pa rin na ito ay malayo sa sapat. Partikular na naalala niya kamakailan na ang Fallen Immortal Cosmos ay kinubkob ng higit sa 100 mga Diyos.
At halos nawasak ng mga ito. Dahil sa pagkakataong iyon, napagtanto niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin. Muli, naramdaman niyang napakahalaga ng lakas. Dapat ay mayroon siyang sapat na lakas upang protektahan ang lahat ng kanyang pinahahalagahan. Pagkatapos, sinimulan niyang linangin ang Earth Exploring Technique. Matapos makapasok sa Heaven Immortal Realm, naramdaman niya na ang kanyang vital energy force, spiritual sense, at cultivation base ng order at batas ay napahusay na lahat. Kaya, naisip niya na ang kanyang Earth Exploring Technique ay dapat ding i-upgrade sa mas mataas na antas. Makalipas ang 12 araw, sa labas ng Abyss of Darkness, medyo naiinip na ang malaking bilang ng mga master sa Heaven Immortal Realm at iba pang cultivator mula sa nakahiwalay na alien space. Patay na ba si Dustin sa loob? Malamang, nakikita mo, maraming panganib na nakatago sa Abyss of Darkness. Kahit na ang mga master sa Heaven Immortal Realm na tulad natin ay hindi exempted sa mga mapanganib na sitwasyon na umiiral sa kailaliman. Pabayaan mo na ang munting bastos na iyon. Isang master speculated. Mahirap sabihin. Aaminin ko na medyo iba talaga ang maliit na bastos. Maging ang Earth Exploring Technique na matagal nang nawala ay nahulog sa kanyang mga kamay. Ang pamamaraang iyon ay sinasabing isa sa mga pinakamalabo at nakakatakot na lihim na kasanayan noong sinaunang panahon. Nauuna talaga ang reputasyon nito, sabi ng ilang mga master sa paghanga, habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang payat at matangkad na pinuno ng nakahiwalay na Alien Space Army ay tumingin sa Abyss of Darkness na may malungkot na mukha. Mukhang tumaas na naman ang lakas ng lalaking iyon. Nararamdaman ko. Bulong niya sa sarili, sa punong tanggapan ng 8 sangay ng mga peregrino sa Divine Beings World. Hindi pa lumalabas si Mr. Lin sa Abyss of Darkness, isang especially iya ang nag-ulat sa 8 pinakamataas na pinuno. I wonder kung kamusta na siya ngayon. Napaisip si Haring Andrew, si Mr. Lin ay bihasa sa Earth Exploring Technique, at nasa kanya ang hindi kumpletong mapa na ibinigay namin sa kanya. Hanggat hindi siya papasok sa core area, magiging maayos siya. Sa tingin ko ay dahil napakaraming kalaban sa labas kaya pansamantalang nagtago si Mr. Lin sa bangin. Nagtaka si Haring Yates. Oo, sa tingin ko rin. Siya ay naging kaibigan ng aming 8 sangay ng mga peregrino. At tinulungan kami sa oras ng aming pangangailangan. Hindi tayo pwedeng umupo ng walang ginagawa kapag siya ay nasa panganib. Sabihin sa lahat na maghanda at mag-ingat kay Mr. Lin sa gilid ng Abyss of Darkness. Makikilala natin siya sa sandaling lumitaw siya. Tumawag si Haring Tobien. Samantala, isang space node sa Divine Beings World ang biglang sumabog. At isang crack ang nalikha ng ilang enerhiya mula sa labas ng mundo. Kaagad, isang maliit na grupo ng mga tao ang sumugod mula sa lamat. Hindi sila marami. Ngunit bawat isa sa kanila ay isang master sa Heaven Immortal Realm. Pagkatapos, ang iba pang mga space node na matatagpuan sa iba pang bahagi ng Divine Beings World ay nawasak din ng dayuhang enerhiya mula sa labas. Dahil dito, sunod-sunod na grupo ng tao ang pumasok sa mundong ito. Sila ay mga master mula sa iba't ibang mga sekta sa 3,000 malaki at maliit na mundo. Punta tayo sa kalaliman ng kadiliman. Ang mga taong pumasok ay nagsitakbuhan patungo sa Abyss of Darkness. Binigyan tayo ng Diyos ng mga advanced na magic treasures at ang mapa ng periphery ng Abyss of Darkness. Hindi natin dapat sayangin ang pagkakataong ito at subukan ang ating makakaya na makuha si Dustin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kawan ng mga magsasaka ay bumagsak sa kalaliman ng kadiliman. This is great. Hindi tayo matatakasan ng bastard na iyon ngayon. Sigaw ng ilan sa kanila. Ang mga master na iyon na naiinip na naghihintay sa gilid ng Abyss of Darkness ay masayang-masaya nang makita ang mga tao mula sa kanilang mga sekta na dumarating na may dalang mga divine magic treasure. At ang mapa ng kalaliman. Let's go! Babalatan ko yang Dustin na yan ng buhay. Ang mga master mula sa iba't ibang sekta ay pumasok lahat sa paligid ng Abyss of Darkness. Mag-ingat ka! May napakataksil na lupain sa unahan. Lumihis ka, gamit ang mapa.
Maaari nilang maiwasan ang lahat ng mga lugar na puno ng panganib ng maaga. Chief, ano ang dapat nating gawin? Tinanong ng ilang mga masters mula sa nakahiwalay na alien space ang masamang tao. Tahimik nating sundan sila at maging low profile. Kayong mga lalaki mula sa espiritual na lahi ay maaaring gumamit ng iyong espesyal na kasanayan upang subaybayan sila. Kung susundin natin sila sa parehong paraan, madali tayong makakarating sa Dustin, nang hindi nakakaranas ng anumang panganib. Sabi niya nang may pananakot, gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Pumasok ang masamang tao kasama ang isang malaking grupo ng mga amo. Sige. Ang ilang mga masters ng espiritual na lahi ay tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, pinangunahan nila ang paggamit ng ilan sa kanilang mga lihim na pamamaraan para malapit na matukoy ang mga galaw ng mga Panginoon ng mga pangunahing sekta sa harap nila. Ang espiritual na lahi ay isang espesyal na uri ng mga species sa isang nakahiwalay na alien space. Humanda kang makipagkita kay Mr. Lin anumang oras, sa labas ng Beast of Darkness. Ang 8 sangay ng mga peregrino at ang kanilang hukbo ay naghihintay sa paligid. Lubos silang alerto sa anumang paggalaw sa kailaliman. Kapag may nakita silang anumang aktibidad, handa na silang sumabak sa dulo ng Beast of Darkness. Sa isang kapatagan, concentrated si Dustin sa paglilinang ng Earth exploring technique nang biglang nagbago ang mukha niya. Well, sila na naman. Siguro maaari kong sanayin ang aking bagong pinahusay na kasanayan sa pakikipaglaban sa kanila. Ngumisi si Dustin. Sa sandaling iyon, narating na niya ang Heaven Immortal Realm. Pagkatapos ng isang panahon ng matapang na paglilinang, ang kanyang cultivation-based ng Earth exploring technique ay umunlad. Ang mga papasok na master ay magandang target para subukan niya ang kanyang kasalukuyang lakas. Bukod sa kanyang talento, hindi siya kailanman natakot sa sinumang mga Panginoon na kapareho niya. Kahit na sa mga Diyos. Dahil naabot na niya ang Heaven Immortal Realm. Wala siyang naramdamang pressure sa pagharap sa isang grupo ng mga master na may parehong level. Sa kapatagan, tumayo si Dustin na may malamig at nakamamatay na mga mata. Kailangan ko ng tulong ng ilang Earth Dragons. Bulong ni Dustin sa sarili. Pagkatapos, siya ay naging isang sinag ng liwanag at sumisid patungo sa periphery ng Beast of Darkness. Noon, pamilyar na pamilyar si Dustin sa lugar. Alam niya kung saan siya maaaring direktang dumaan. At kung saan kailangan niyang gumawa ng ilang mga detour. Ilang sandali pa, umalis siya sa Beast of Darkness at umakyat sa ibabaw ng Divine Being's World. Sa kanyang espiritual na kahulugan, alam ni Dustin kung nasaan ang lahat. Kabilang ang hukbo ng 8 sangay ng mga peregrino. Ang mga tao ng mga pangunahing sekta mula sa 3,000 malaki at maliit na mundo. At ang mga tao mula sa nakahiwalay na mga dayuhan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pangunahing puwersa ay nagsara sa gilid ng Beast of Darkness. Pagkatapos ay bumulusok si Dustin sa ilalim ng lupa upang maghanap ng mga dragon sa lupa sa mundo ng Divine Being. Makalipas ang isang oras, may mahigit 500 Earth Dragon na sumusunod sa likod niya. Ang kanilang momentum ay napakahusay na kahit saan sila dumaan. Ang lupa ay yumanig ng husto. Dati, kayang kontrolin ni Dustin ang higit sa 200 Earth Dragon. Sa kasalukuyan, dinobol niya ang bilang at may higit sa 500 dragon sa kanyang likuran. Pagkatapos, siya ay patuloy na sumisid sa ilalim ng lupa at dumating sa hukbo ng 8 sangay ng mga peregrino. Mr. Lin, lumabas ka, sunduin ka lang sana namin. Nagulat ang 8 pinakamataas na pinuno nang makita si Dustin na lumabas sa ilalim ng lupa. Agad silang humakbang at pinalibutan siya. Salamat, huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na saktan ako ng mga taong ito. Sabi ni Dustin sa kanila. Mr. Lin, napakaganda mo. Talagang malaya kang makapasok at makalabas sa Beast of Darkness nang hindi nasasaktan. Bukod dito, makakatakas ka sa pagkubkob ng napakaraming Heaven Immortal Realm Masters. Talagang hinahangaan ka naming 8. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay napabulalas ng lahat sa paghanga. Sa wakas,
Sa ilalim ng panghihikayat ni Dustin, dinala ng 8 pinakamataas na pinuno ang kanilang hukbo pabalik sa kanilang punong tanggapan. Mr. Lin, ito ang aming sikretong Jade Sleep. Ito ay ginagamit sa oras ng emerhensya upang tumawag ng tulong. Kung sakaling matagpuan mo ang iyong sarili sa panganib, durugan ito kaagad at mahahanap namin ang iyong lokasyon at sumugod sa iyong tulong hanggat ikaw ay nasa saklaw ng mundo ng Divine Being. Inabot ni King Tobian ang Jade Slip kay Dustin. Maraming salamat, Ginoo. Ipinahayag ni Dustin ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Kasunod nito, dinala niya ang mahigit 500 Earth Dragon pabalik sa paligid ng Beast of Darkness. Nahanap mo na ba yung bastos na Dustin? Sa paligid ng kalaliman, isang grupo ng mga master ang desperadong hinanap si Dustin sa paligid. Gayunpaman, wala silang nakitang bakas sa kanya. Sa tingin ko ay maaaring namatay siya sa isa sa mga mapanganib na lugar sa kailaliman. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya magtatagal sa kalaliman ng kadiliman. Isang matangkad at payat na Heaven Immortal Realm Master ang haka-haka. Yes, that makes sense. Mahigit 1 oras na namin siyang hinahanap. Wala man lang kaming nakitang buhok ng lalaking iyon. Marami sa mga master ang tumango bilang pagsang-ayon. Sa pagkakataong iyon, biglang natigilan ang matangkad at payat na amo at biglang nagbago ang mukha. Out of nowhere, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang tenga. Sinong may sabing patay na ako? Buhay pa ako at pupunta ako para kunin kayong lahat. Sabi ng boses, "Ha? Sino ka ba? Umalis ka nga sa ulo ko." Takot na sigaw ng amo. Nakaramdam siya ng lamig mula sa kanyang gulugod. Pagkatapos, higit sa 100 Earth Dragon ang lumabas sa Earth. Agad na gumuho ang lupang kanyang kinatatayuan. Habang ang mga malalaking dragon sa lupa ay umuungal at sumugod sa kanya. Takot na takot si Master. Gusto niyang lumaban. Ngunit isang nakasisilaw na tanikala ng banal na liwanag ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Kasabay nito, isang malakas na enerhiya ang nagsimulang umusbong. Nang marahas, na naging sanhi ng agarang pagbagsak ng kanyang kaharian. Pakiusap, tulungan mo ako. Desperadong sigaw ng Master. Gayunpaman, sa isang kisap mata, siya ay napunit sa mga piraso. Biglang nangyari ang lahat, kaya huli na ang lahat para sagipin siya ng ibang mga magsasaka. Sa kalaliman ng kadiliman, ang kanilang espiritual na lakas ng pakiramdam ay napigilan. At ang saklaw ng pangunawa ng bawat master na pumasok ay napakalimitado. Ang bastos na yan, Dustin. Marami pang Heaven Immortal Realm Masters ang dumating sa eksena at nakilala si Dustin sa unang tingin. Matagal na nilang hinahanap siya. Ngunit wala silang nakitang anuman tungkol sa kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, nagawang patayin ni Dustin ang isa sa kanilang mga tao ng biglaan. Naglakas loob kang patayin ang matanda ng ating Divine Sect. Dustin, hinding-hindi ka makakatakas dito. Maraming mga master mula sa Divine Sect ang nagalit. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakalayo na si Dustin. Sa pagpapahusay ng kanyang cultivation base sa Earth Exploring Technique, hindi lang niya makontrol ang mas maraming Earth Dragon. Ngunit nakakagalaw din siya sa ilalim ng lupa ng walang inhibition. Bukod dito, dahil sa kanyang kahusayan sa batas sa lupa, kaya niyang maglakbay ng 10-10 milyon o kahit na daan-daang milyong milya sa ilalim ng lupa hanggat gusto niya. Kahit sa kalaliman ng kadiliman, maaari siyang lumitaw at mawala na parang kidlat. Hanapin siya ngayon. Hinabol ng lahat ng master si Dustin sa lahat ng direksyon. Sa wakas ay nagpakita na ang taong brat. Huwag mo siyang paalisin sa paningin mo. Sigaw ng lalaki mula sa isolated alien space, sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Ang malaking bilang ng kanyang mga nasasakupan sa Heaven Immortal Realm ay sumugod pasulong. Ikaw na, habang nasa ilalim siya ng lupa. Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan at tinarget ang isa pang Heaven Immortal Realm Master. Isa itong master mula sa mukla ng Hunting Cosmos. Naiwan siyang mag-isa mula sa iba pang mga master ng Muklan habang naghiwalay sila para hanapin si Dustin. Walang pagkaantala. Lumipat si Dustin patungo sa master.
Sa isang iglap, nakatayo siya sa harapan niya na parang multo. Ay ikaw pala, Dustin. Nauutal ang master ng Muklan. Laking gulat niya nang biglang sumulpot si Dustin sa harapan niya. Haha, oo, ako ito. Nakangiting sabi ni Dustin. Lumakad siya pasulong at ginamit ang Divine Fist skill para umatake. Ang maringal na aura mula sa kanyang pag-atake ay nanag sa buong lugar at tumakbo patungo sa master mula sa Muklan. Noong sinaunang panahon, ang Divine Fist skill ay isa sa pinakamakapangyarihang kasanayan sa kamao sa 3,000 malaki at maliit na mundo. Ito ang pinakakakilakilabot na lihim na kasanayan ng sinaunang dinastiya ni Prinsesa Gracie. Sa lakas ng isang Heaven Immortal Realm Cultivator, nakakatakot ang kamao ni Dustin. Para siyang isang sinaunang emperador na bumababa para sugpuin ang lahat. Ang Panginoon ng Muklan ay agad na napasuko ng mapagmataas na kamao. Habang namumutla ang kanyang mukha, sinubukan niyang umatras ng nagmamadali. Pagkatapos, naglabas siya ng isang malaking gininto ang busog at sinubukang iguhit ito upang bumaril ng ilang mga palaso. Gayunpaman, isinaaktibo ni Dustin ang kadena ng kataas-taasang paliwanag gamit ang kanyang isip bilang isang mabilis na depensa. Lumitaw ito sa ibabaw ng master, na nagpabagsak sa kanyang cultivation realm. Sa isang iglap, puff, lumapit sa kanya ang kamao ni Dustin at nabasag ang master sa ambon ng dugo. Pagkatapos, kinuha ni Dustin ang lahat ng mga kayamanan mula sa Panginoon. Matagal nang nabuo ni Dustin ang ugali na ito. Sa tuwing papatayin niya ang isang Panginoon, karaniwang kinukolekta niya ang lahat ng kayamanan bilang pagnakawan. Kahit na hindi niya kailangan ang mga ito, naisip niya na maaaring kapaki-pakinabang pa rin ito sa kanyang mga kaibigan. Matapos tapusin ang master, bumagsak si Dustin sa lupa at umalis sa lalong madaling panahon. Nagpakita na naman ang bastos na si Dustin. Maraming Heaven Immortal Realm Masters ang sunod-sunod na dumating. Kabilang ang maraming cultivator mula sa mga nakahiwalay na alien space. Haha, kasi simula pa lang ng hunting feast. Isa-isa akong lalapit sa inyo. Maghintay ka lang. Ngumisi si Dustin sa ilalim ng lupa. Pagkatapos, ikinulong niya ang isa pang target sa pamamagitan ng kanyang puwersang espiritual na pandama. Lumabas ka kung nasaan ka man. Dustin. Ako ay isang elder mula sa underworld. Ilang araw na ang nakalipas. Maraming malalakas na sekta ang umamba sa Fallen Immortal Cosmos. Ako mismo ay sumali sa brutal na pagkubkob. At nakapatay ng daan-daang libong mga nilalang doon gamit ang aking sariling mga kamay. Sa totoo lang, nasiyahan ako sa pagpugot sa mga katutubo at pagbabalat sa kanila ng buhay habang iniisip kita. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Kung mayroon kang lakas ng loob, lumabas ka at labanan mo ako. Bibigyan kita ng pagkakataong ipaghiganti ang iyong mga tao. Sigaw ng isang matandang nakaitim sa lupa habang sinimulan niyang tuyain si Dustin. Isa siyang langit na walang kamatayan mula sa underworld. Halatang pilit niyang inaakit si Dustin mula sa pagtatago. Pinalibutan siya ng 12-12 ng iba pang immortal na langit at ipinatupad ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan upang malaman kung nasaan si Dustin. Dalawang Heaven Immortal ang magkasunod na pinatay ni Dustin sa maikling panahon. Nagalit ito sa iba pang mga master. Kaya desperado silang wakasan si Dustin sa anumang paraan na kinakailangan. You old bastard. Are you tired of living? Well, I'll fulfill your death wish now. Bulong ni Dustin. Sa katunayan, sa ilalim ng lupa, nagkataon na pinili niya ang langit na walang kamatayan mula sa underworld bilang kanyang susunod na target. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumindi ang intensyon ng pagpatay ni Dustin. Mukhang ang underworld, ang Divine Sect, ang Muklan, at ang Space Sect ay naglunsad ng digmaan laban sa Fallen Immortal Cosmos. Walang hiya iyon. Napaisip si Dustin sa sarili. Ang apat na sekta na iyon ay matagal nang nagtatapon ng kanilang mga timbang kung saan-saan. Hindi nakapagtataka kung ang Fallen Immortal Cosmos ay walang maraming nasawi. Sa kabutihang palad, ang Fallen Immortal Cosmos ay dumaan sa maraming nagbabantang sitwasyon sa nakaraan. Kaya naisip ni Dustin na maaaring hindi ito dumanas ng labis na pinsala.
Gayunpaman, nag-aapoy pa rin siya sa galit. Nanumpa siyang gagantihan ang 4 na pangunahing sekta sa kanilang ginawa. Haha, tama ang matandang iyon sa lahat ng bagay. Lumahok din ako sa pag-atake ng Fallen Immortal Cosmos. Huwag mo akong sisihin. Bagaman, napakahina ng mga nilalang doon, anupat libo-libo sa kanila ang nagkapira-piraso sa isang hampas lamang. Ipinagmamalaki kong sabihin na brutal kung pinatay ang humigit kumulang 100,000 sa mga mababang antas na imbeciles na iyon. Hahaha, ang Fallen Immortal Cosmos ay isang piraso lamang ng basura. At dapat ay nabawasan na ito noon pa man. Nararapat ito, isang langit na walang kamatayan ang nagpalaki sa kanyang leeg upang magpakawala ng malakas. Mapang-asar na tawa. Naniniwala sila kung matagumpay nilang na-provoke si Dustin. Mapipilitin siyang lumabas sa pinagtataguan niya at labanan sila. Dahil nalampasan siya ng mga ito. Sigurado silang matatalo nila siya kaagad. As you wish, nginisya ni Dustin. Kumukulo sa kanyang puso ang kanyang layuning pumatay. Gamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan. Mabilis siyang lumabas sa lupa sa isang kisap mata. At nagpakita mismo sa harap ng langit na walang kamatayan mula sa underworld na parang multo. Wow! Siya talaga. Nandito siya. Ang langit na walang kamatayan ay sumigaw ng buong lakas upang ipaalam sa iba pang mga magsasaka. At the same time, naghanda siyang lumaban. Lahat ng iba pang immortal sa langit ay nakarating sa kanya sa lalong madaling panahon. Pumunta ka sa impyerno. Sinugod siya ni Dustin ng kasing bilis ng kidlat. 12-12 Earth Dragon ang lumibot sa paligid ng Dustin. Hindi para sumali sa matinding labanan, kundi para lang mapalakas ang kanyang moral. Sa oras na iyon, gusto ni Dustin na subukan ang kanyang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban-laban sa mga immortal na langit gamit lamang ang kanyang lakas. Kaya, hiniling niya sa lahat ng mga dragon sa lupa na, tumabi, huwag kang masyadong mayabang. Mag-away tayo para makita kung sino ang mas malakas. Ang immortal na langit na nakaharap ni Dustin ay iwinagayway ang kanyang mahabang itim na espada. Napumukaw ng maraming miasma ng bangkay at direktang dumating kay Dustin. Sky-piercing skill. Sigaw ni Dustin sabay kuha ng silver halberd at inihagis agad. Ipinakita niya ang unang galaw ng heavenly fighting skill. Samantala, ikinawi niya ang kanyang kamao gamit ang divine fist skill. Pagkatapos, isang lumalakas na banal na aura ang gumulong pasulong tulad ng isang mapanganib na bagyo sa dagat. Ano? Heavenly Immortal Realm. Kailan ka pa nakapasok sa Heavenly Immortal Realm? Imposible yan. Hindi ako naniniwala. Ang langit na walang kamatayan mula sa underworld ay namutla sa sandaling nalaman niya ang totoong cultivation base ni Dustin. Sa kanyang memorya, si Dustin ay isa lamang magsasaka ng Golden Immortal Realm. Si Dustin ay mas bata pa sa sinuman sa mga immortal na langit na kilala niya. Ayaw niyang maniwala na may lakas si Dustin na makipagbalikat sa kanya. Tinitigan ng master si Dustin ng nanlalaki ang mata at nakakunot ang noo. Masyadong nakakakilabot ang pakiramdam. At ayaw na niyang maranasan ito muli sa kanyang buhay. Nananaginip ba ako? Napaisip siya saglit. Sa katunayan, imposible para kay Dustin na makapasok sa Heavenly Immortal Realm sa napakaikling panahon kung hindi niya nakuha at napino ang daan-daang libong specs ng Divine Essence. Kasama ang malaking bilang ng mga tanikala ng kapangyarihan ng batas na kanyang napino. Nagawang direktang tumalon si Dustin mula sa Golden Immortal Realm patungo sa Heavenly Immortal Realm. Sa katunayan, mahirap para sa sino man na maniwala kung gaano kalakas si Dustin maliban kung nakita nila siya ng kanilang mga mata. Maniniwala ka kapag kinuha ko ang buhay mo. Putol ni Dustin na para bang nabasa niya ang tumatakbo sa isip ng Master. Dahil ang Panginoon ay isa ring immortal na langit, hindi nag-alala si Dustin. Nagluwa siya ng lumilipad na espada kasabay ng paglulunsad niya ng Divine Fist skill. At nilaslas ang kanyang kaaway sa isang kisap mata. Nagpakita siya ng 3 pambihirang kasanayan ng sunod-sunod. At lahat ng mga ito ay eksklusibong mga kasanayan na ipinasa lamang sa ilang mga magsasaka. Dahil sa kanilang espesyalidad, napatunayang, napakalakas nila. Puff! Sa wala pang 2 paghinga. Ang kanang braso ng langit na walang kamatayan ay naputol.
Sa sobrang takot niya ay tumalikod siya para tumakbo palayo. Ang lakas ni Dustin ay sobrang overwhelming para sa kanya. Tulong! Pakiusap! Takot na sigaw ng walang kamatayang langit habang tumatakas na parang maliit na magnanakaw. Sky collapsing skill. Sigaw ni Dustin mula sa likuran habang inaatake ang tumatakbong magsasaka mula sa malayo gamit ang kanyang silver halberd. Hindi niya intensyon na pabayaan ang langit na walang kamatayang iyon. Boom! Isang nakakakilabot na alon ng enerhiya ang biglang kumalat kasabay ng malakas na ingay. Diretso nitong dinurog ang kanyang kalaban. Dustin! Go to hell, you brat! Sa oras na iyon, sabay-sabay na inatake siya ng tatlong immortal na langit. Haha! Kanina pa kita hinihintay. Tumungo si Dustin at sabay na lumaban sa tatlong master. Bastard! Patay ka! Isang langit na walang kamatayan mula sa muklan ang gumuhit ng kakaibang busog at bumaril ng palaso na gawa sa peachwood mula sa malayo. Sky obliterating skill. Walang pag-aalinlangan. Itinapon ni Dustin ang kanyang silver halberd ng nakaharap. Boom! 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 Malakas na yumanig ang langit at lupa. Saan man pumunta ang silver halberd. Ang oras at espasyo ay nagsimulang gumuho kaagad. Sa pagharap nito sa papasok na pressure. Unti-unting bumagal ang araw ng peachwood hanggang sa huminto ito at hindi na umabant ng 1 pulgada. Biglang nagsimulang matuno ang lahat ng umiiral gaya ng bagay. Oras, espasyo, enerhiya, at mga batas at kaayusan. Sa 1 segundo, walang natira kundi ang itim na walang laman. Ang sky obliterating skill ay talagang ang pinakamalakas na galaw na nagawa ko. Tuwang-tuwa si Dustin. Tara na. Umungol siya habang ginamit niya muli ang sky obliterating skill. Walang pagkaantala. Muli niyang ibinato ang pilak na halberd sa immortal na langit ng muklan. Samantala, ang gapos ng kataas-taasang kaliwanagan ay lumitaw din sa itaas mismo ng kanyang ulo. Ang langit na walang kamatayan ay natakot sa kanyang talino nang maramdaman niyang bumagsak ang kanyang cultivation base. Mabilis siyang tumalikod para umatras. Gayunpaman, ito ay masyadong puot. Nasaksak na ng silver halberd ang likod niya. Natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makagalaw na para bang naging isang batong estatwa. Sa sumunod na sandali, unti-unting nawala ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa. At sa wakas ay naging ambon ng dugo. Ang munting bastard na ito ay nakalusot na talaga sa Heavenly Immortal Realm. Mag-ingat, lahat. Sama-sama tayong lumaban. Ang dalawa pang master ng Heavenly Immortal Realm ay ganap na nabigla sa eksena. Inihanda nila ang kanilang mga sarili at nagsanib puwersa upang salakayin si Dustin gamit ang lahat ng mayroon sila. Hindi naman nagmamadali si Dustin. Muli, ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang kanyang lumilipad na espada sa isa sa mga master. Kasabay nito, ginamit niya ang Divine Fist skill para atakehin ang isa pa. Iyon lang ba ang mayroon ka? Sumigaw siya. Pinunit ni Dustin ang isa sa mga master gamit ang ilang galaw lamang. Mga piraso ng laman at buto. At isang dagat ng dugo ang pumuno sa buong larangan ng digmaan. Nahijitin man siya. Nagawa pa rin niyang lipulin isa-isa ang kanyang mga kalaban. Dustin, alam kong talented ka, pero masyado kang mayabang at malupit. Ngayon, mapapahamak ka. Go to hell. Maraming figure ang sumugod sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Mayroong mga immortal na langit mula sa mga pangunahing puwersa ng lahat ng mundo. At pati na rin ang mga masters mula sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Niloloko mo ba ako? Nakakahiya sa inyong lahat. Hinayaan mo akong lumaban mag-isa laban sa isang grupo ng mga immortal sa langit. Hindi mahalaga, dahil lahat kayo ay matatalo sa akin. Tara, tapusin na natin ta. Natarante si Dustin habang ginagamit niya ang tatlong magkakasunod na galaw ng Heavenly Fighting Skill para patayin ang mabilis na paparating na mga immortal sa langit ng sunod-sunod. Habang ang galit na mga master ay humakbang patungo sa kanya. Sinalubong sila ni Dustin ng walang pag-aalinlangan at takot. Kaagad niyang inihagis ang tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan sa hangin. At ang kalooban ng kataas-taasang kaliwanagan ay bumukas pasulong upang salakayin ang kanyang mga kaaway. Bilang karagdagan,
Higit sa 500 Earth Dragon na may Grand Aura ang sumunod sa kanya. Ikaw Brat, ibigay mo na ang mga Divine Core. Isang halimaw na kasing taas ng 10,000 talampakan ang umindayog sa kanyang mahabang buntot. Hinampes niya ang hangin na parang cannonball at agad na tinamaan si Dustin. Oh, ganito na naman ang halimaw. Medyo nagulat si Dustin. Ang halimaw ay eksakto ang nakatagpo niya sa unang round ng mga pagsubok sa Primordial Road. Hindi niya inaasahan na makakatagpo muli ng ganoong halimaw. Ang napakalaking halimaw ay isang nilalang na nagmula sa nakahiwalay na mga alien space. Boom! Biglang ibinaba ng halimaw ang kanyang makapal na buntot at hinayla si Dustin mula sa kanyang mga paa. Oh, sinusubukan mo bang makipagkompetensya sa pisikal kong lakas? Haha! Tumawa si Dustin. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kanang kamay at lumaki ito sa patuloy na mabilis na bilis. Sa isang kisap mata, itinaas niya ang buntot ng halimaw at iwinagayway ito sa hangin. Parg! Bitawan mo ako this instant. Galit na umuungal ang halimaw. Laking gulat niya nang makitang kayang pantayan ng pisikal na lakas ni Dustin ang kanyang sarili. Basag! Sa sandaling natapos ng halimaw ang kanyang pangungusap, iniunat ni Dustin ang dalawang kamay at agad siyang pinatay. Pumunta ka sa impyerno. Itinaas ni Dustin ang katawan ng halimaw gamit ang kanyang dalawang kamay. At inilak ang kanyang pakay sa dalawang cultivator sa Heaven Immortal Realm na sumusugod sa kanyang harapan. Walang babala, pinunit niya ang halimaw sa dalawang bahagi at buong lakas niyang ibinato ang mga bahagi ng katawan sa kanila. Boom! Boom! Ang epekto ng dalawang kalahati ng katawan ng halimaw ay parang dalawang kakilakilabot na avalanches. Napakalakas ng puwersa kaya kinailangan ng dalawang master sa Heaven Immortal Realm na umatras. Damn it! Ang dalawang magsasaka sa Heaven Immortal Realm ay sumigaw sa galit. Pagkatapos, iniunat muli ni Dustin ang kanyang kamay at itinuro ang ulo ng isa sa dalawang cultivator sa Heaven Immortal Realm. Sa isang iglap, ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay lumitaw sa itaas ng ulo ng target, at naging dahilan upang agad na bumaba ang kanyang kaharian. Ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at sumugod sa kanya sa bilis ng kidlat. Gamit ang omnipotent lightness at ang distance shortening technique, ang kanyang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan ay hindi bababa sa 100 beses na mas mahusay at mas mabilis kaysa dati. Sa madaling salita, maaari niyang talunin ang karamihan sa mga master sa Heaven Immortal Realm sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa paggalaw ng katawan. Puff! Ginamit ni Dustin ang Divine Fist skill at pinagpira-piraso ang cultivator sa Heaven Immortal Realm. Sa kasamaang palad, ang cultivator sa Heaven Immortal Realm ay ibinaba lamang sa lakas ng isang cultivator sa Earth Immortal Realm. Siyempre hindi niya kayang labanan ang gayong dominanteng pag-atake. Kasabay nito, kinokontrol ni Dustin ang daan-daang Earth Dragon gamit ang kanyang isip at inutusan silang sugurin ang isa pang cultivator sa Heaven Immortal Realm. Ang Heaven Immortal Realm cultivator ay nataranta nang makita niya ang daan-daang Earth Dragon na dumiretso sa kanya. Pagkatapos, ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig at inilabas ang kanyang lumilipad na espada. Sa isang suntok, napatay niya ang isa pang master sa isang iglap. Nanginginig ang puso ng ibang mga master habang pinapanood ang mabangis na labanan. Sa simula pa lang ng skirmish, ilang cultivator sa Heaven Immortal Realm ang napatay na ni Dustin. Bukod dito, halos lahat sila ay natalo sa loob ng isa o dalawang galaw. Mag-ingat kayong lahat, nakapasok na si Dustin sa Heaven Immortal Realm. Huwag mo siyang awayin mag-isa. Sabay nating atakihin siya. Sigaw ng isang magsasaka. Tumango ang ibang mga magsasaka bilang pagsang-ayon habang papalapit sila kay Dustin. Bagamat hindi nila alam kung paano ito naging posible, wala silang magagawa kundi tanggapin na si Dustin ay nasa kaharian nila ngayon. Maliwanag, minamaliit nila siya. Higit pa rito, ang lakas ng pakikipaglaban ni Dustin ay maliwanag na mas malaki kaysa sa isang ordinaryong magsasaka sa Heaven Immortal Realm. Walang alinlangan. Maaari niyang talunin ang isang master ng Heaven Immortal Realm nang walang kahirap-hirap. Sabay nating patayin si Dustin. Sabay-sabay na sumugod silang lahat kay Dustin. Sa silangan ng Dustin,
Ilang Heaven Immortal Realm Cultivator mula sa Divine Sect ang tumakbo patungo sa kanya. Isang marahas na kulog ang dumagundong sa kalangitan habang sila ay umaangal patungo sa direksyon ni Dustin. Bawat isa sa kanila ay nagniningning na may nakabubulag na banal na ningning. Gamit ang kanyang isip, ginamit ni Dustin ang lihim na kasanayan ng puppet strings. Bigla na lang, 10,000 pulang linya ang bumaba mula sa langit na parang malakas na bagyo. Sa timog na bahagi, ang ilan pang Heaven Immortal Realm Masters mula sa Underworld ay sumugod sa Dustin sa galit. Lahat sila ay nakasuot ng itim. At nababalot ng masangsang na miasma sa bangkay at isang malakas na batas sa kamatayan. Ang Sky Obliterating Skill. Sa isang dumadagandong na dagandong, binato ni Dustin ng Silver Halberd ang paparating na mga magsasaka. Napaatras ang halberd sa kanyang kamay na parang bumirang at nilipol ang lahat ng bagay na naabutan nito. Sa kanyang hilaga, ang mga master sa Heaven Immortal Realm mula sa Muklan ay mabilis na tumakbo patungo sa Dustin. Ang ilan sa kanila ay sumakay sa mabangis na hayop, habang ang iba ay naglabas ng kanilang mga busog at bumaril ng mga palaso kay Dustin. Gamit ang Divine Fist skill at ang kanyang sariling pisikal na lakas. Ginawa ni Dustin ang kanyang kamao bilang isang malaking bundok at walang awang dinurog ang mga paparating na magsasaka. Pagkatapos, ang mga cultivator sa Heaven Immortal Realm mula sa Space Sect ay sumisingil sa kanyang kaliwa. Lahat sila ay mabilis na dumaan sa kawalan. At naging libo-libong anino na ilusyon. Agad na ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig at ang kanyang lumilipad na espada ay agad na lumipad at lumaki. Ang mga aura ng espada ay agad na bumagsak sa kanila tulad ng isang kakilakilabot na tsunami. Ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay lumutang sa itaas ng ulo ni Dustin. At ang kakilakilabot na kalooban ng pinakamataas na kaliwanagan ay sumabog sa lahat ng direksyon. Ang lahat ng mga master na sumulong patungo sa Dustin ay agad na pinigilan ng kadena ng pinakamataas na kaliwanagan. Mahigit sa 500 naglalakihang mga dragon sa lupa ang lumipad sa ibabaw niya at nakipaglaban sa bawat kaaway na dumarating sa kanyang direksyon. Kasabay nito, bumukas din ang Eye of the Ghost Daemon Sister sa pagitan ng mga kilay ni Dustin. At ang nakakatakot na sinag ng malamig na liwanag ay sumilay sa lahat ng direksyon. Sa pagpapabuti ng cultivation base ni Dustin, ang kapangyarihan ng bawat isa sa kanyang mga lihim na kasanayan ay lubos na bumuti. Ano? That's the Eye of the Ghost Daemon Sister. It is the top secret skill of our Tombe race. Ang ilan sa mga master na kumubkob kay Dustin ay mga miyembro ng lahi ng Tombe mula sa Ghost Dome. Napatingin sila sa Eye of the Ghost Daemon Sister sa pagitan ng mga kilay ni Dustin at nataranta. Oo. Ito ang mata ng Ghost Daemon Sister. Matalas ang mata mo. Nagmamadaling pumunta si Dustin sa harap ng isang makapangyarihang Heaven Immortal Realm Cultivator mula sa lahi ng Tombe at walang pag-aalinlangan siyang sinuntok. Puff! Sa dalawang galaw lang, sinuntok siya ni Dustin sa ambon ng dugo. Ang kanyang katawan ay pinahiran ng dugo ng ilang tombers. At mayroon din siyang Eye of the Ghost Daemon Sister. Sa makatuwid, napakadali para kay Dustin na kontrahin ang lahat ng uri ng mga lihim na pamamaraan na ginagamit ng halos sinuman mula sa lahi ng Tombe. Pagkatapos, iginalo niya ang kanyang katawan ng paalang at agad na lumapit sa gilid ng isa pang Heaven Immortal Realm Cultivator. Ang Sky Piercing Skill, ang Sky Collapsing Skill, at ang Sky Obliterating Skill. Sa isang iglap, binato ni Dustin ang 3 Silver Halberd sa kanyang kalaban. Ginamit niya ang 3 galaw ng Heavenly Fighting Skill ng sabay. Napasigaw sa sakit ang magsasaka. Ang kanyang katawan at espiritual na kaluluwa ay ganap na nawasak. Pagkaraan ng ilang sandali na labanan, napatay ni Dustin ang higit sa 12 mga magsasaka. Karamihan sa kanila ay namatay ng malungkot. Kabilang ang mga mula sa nangungunang mga sekta ng 3,000 malaki at maliit na mundo at ang mga mula sa nakahiwalay na mga alien space. Napatulala ang lahat sa kanilang nasaksihan. Lahat sila ay nakaramdam ng galit. Ngunit walang magawa sa parehong oras. Kaya, hindi natin siya pwedeng bitawan. Sigaw ng mga magsasaka. Noon, si Dustin ay nasa mataas na espiritu dahil siya ay nakapatay ng napakaraming makapangyarihang magsasaka.
Umungol siya sa tuktok ng kanyang mga baga habang ang kanyang itim na buhok ay lumilipad sa direksyon ng hangin. Basta, go to hell. Out of nowhere. Ang masamang tao mula sa nakahiwalay na alien space ay nanunuya habang siya ay lumitaw sa likod ni Dustin na parang multo. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang itim na machete para putulin ang laman at laslasin ang likod ni Dustin. Kakaiba ang galaw ng katawan ng taong ito. Masasabing mas makapangyarihan pa ang galaw ng katawan niya kaysa kay Dustin. Kanina pa kita hinihintay. Sigaw ni Dustin nang lumingon siya at natagpuan ang bakas ng masamang tao na may makapangyarihang espiritual na kahulugan. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin, ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay lumitaw sa tuktok ng ulo ng masamang tao sa isang iglap. 1/3. Ito na naman ang Moldita. Sigaw ng masamang tao habang umitim ang mukha. Naramdaman niya agad na pinigilan ang enerhiya sa kanyang katawan. Boom! Si Dustin at ang masamang tao ay nagsimulang mag-away ng husto. Pansamantalang hinaranggan ng mga Earth Dragon ang lahat ng iba pang master para kay Dustin. Ang masamang tao ay mas malakas kaysa sa sinumang ordinaryong magsasaka sa Heaven Immortal Realm. Mahigit 10 galaw na ang ginawa ni Dustin laban sa kanya. Ngunit hindi siya kumibo kahit kaunti. Masyadong makapangyarihan si Dustin. Hindi natin siya basta-basta kayang labanan ng ganito. Lahat, huwag nang maghintay pa. Panahon na para gamitin natin ang mga mahiwagang kayamanan mula sa mga banal na Diyos. Tanging ang mga Divine God level magic treasures lang ang makakatalo kay Dustin. Biglang sumigaw ang isang master sa Heaven Immortal Realm. Okay. Lahat, umatras at gamitin ang lahat ng Divine Treasure para salakayin si Dustin. Kaagad. Ang iba pang mga cultivator sa Heaven Immortal Realm ay mabilis na umatras. Sa susunod na sandali, maraming Divine God level magic treasures ang isa-isang pinatawag ng mga cultivator. Sila ay sumambulat ng isang malakas na banal na liwanag habang sila ay papunta sa Dustin. Upang maaga ang mga banal na core. Ang mga banal na Diyos sa likod ng lahat ng mga sekta ay nag-alok na ipahiram ang kanilang pinakamakapangyarihang kayamanan ng mahika sa pinakamakapangyarihang mga cultivator sa Heaven Immortal Realm para magamit nila ang mga ito para patayin si Dustin. Boom! 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 Isang walang katapusang dami ng kakilakilabot na enerhiya ang sumugod patungo kay Dustin. Ito ay nagmula sa pinagsamang enerhiya ng mga magic treasures na pino ng mga banal na Diyos. Natakot ang masamang tao nang maramdaman niya ang nakakagigil na enerhiya. At agad na tumakbo palayo kay Dustin. Gayunpaman, daan-daang mga dragon sa lupa ang sumugod patungo sa masamang tao. Bang! 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 Gayunpaman, ang mga dragon sa lupa. Isa-isang sumabog sa lugar ng tamaan ng napakalaking enerhiya. Hindi ko kakayanin ang lahat ng mga magic treasure na ito na pino ng mga banal na Diyos. Bahagyang nagbago ang mukha ni Dustin. Pagkatapos, tumalikod siya para makatakas. Haha, Dustin, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos dito. Ibigay mo ang mga divine core mo. O mamatay ka na agad. Ang mga makapangyarihang cultivator sa Heaven Immortal Realm ay labis na nasasabik na makitang umatras si Dustin mula sa labanan. Mabilis na kidlat, bumagsak si Dustin sa lupa sa isang iglap. Haha, hindi ka na makakatakas ulit. Binigyan ako ng Divine God ng Divine Locating Mirror. Nascan ko na ang aura ng iyong espiritual na kaluluwa. Kapag nalock na ng Divine Locating Mirror ang aura ng iyong espiritual na kaluluwa, wala ka nang mapagtatagwan. Punong-puno ng kumpiyansa ang malupit na pagtawa ng isang langit na walang kamatayan mula sa space sect. Isang sinaunang tansong salamin ang kumikinang sa kanyang mga kamay. Iba't ibang misteryosong rune na mas luma sa panahon ang nakaukit sa bawat pulgada nito. I freeze. Lumakas ang boses niya habang tinuturo ang salamin kung saan nakatakas si Dustin. Ilang sandali matapos niyang isigaw ang spell. Lumitaw ang anino ni Dustin sa salamin at kitang-kita ang kanyang posisyon. Ang panginginig ay bumagsak sa gulugad ni Dustin sa lakas ng bronze mirror. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang underground space sa paligid niya ay nanginig sa ilalim ng isang kakila-kilabot na kapangyarihang pumipigil.
Hindi nagtagal ay napansin niya sa pagkadismaya na nagsimulang bumagal ang kanyang paggalaw. Nandoon siya. Sunod-sunod na sumugod ang mga immortal na langit at iba pang mahuhusay na magsasaka mula sa nakahiwalay na mga alien space. Hindi mabilang na mga daloy ng enerhiya ang sumabog ng maraming beses, upang bumuo ng mga hukay ng kailaliman sa paligid ng Dustin. Nang mawala na ang alikabok mula sa kanilang mga pag-atake, ang anino ni Dustin ay lumitaw sa paningin ng lahat sa ilalim ng kalaliman. Haha, this is great, Elder Moron. Malaki ang ginawa mo sa amin. Salamat sa magic treasure na dala mo. Mabibitag natin ang bastard na ito dito. Napuno ng malupit na kasiyahan ang mga immortal sa langit habang sunod-sunod silang humakbang palapit kay Dustin upang tuluyan siyang palibutan mula sa lahat ng panig. Sa katunayan, dapat ay ginamit ni Elder Moron ito ng mas maaga para harapin si Dustin. Malakas na nagreklamo ang ilan sa mga immortal sa langit. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas si Dustin dahil bata pa siya. Ang Divine Locating Mirror na ito ay ang aking trump card at wala akong planong gamitin ito hanggang sa huling sandali. Ipinaliwanag ni Elder Moron. Palihim na tumango ang lahat ng immortal na langit bilang pagsang-ayon sa mga salita ni Elder Moron. Sinong mag-awesome na napakaraming immortal sa langit ang hindi kayang talunin ang isang binata? Sa huli, kinailangan nilang gumamit ng magic treasure na pino ng Divine God para ibalik ang sitwasyon at magtagumpay. This isn't good. This is really not good. Naramdaman ni Dustin ang bawat galaw niya na parang gumagalaw sa lid matapos siyang ikulong ng Divine Locating Mirror. Kahit saan siya lumiko, ang lupa ay kasing tigas ng konkrito dahil sa kakilakilabot na kapangyarihang sumupil na biglang lumitaw sa loob ng kalawakan sa ilalim ng lupa. Tanging ang mga banal na Diyos ang makakakontrol sa kapangyarihan ng spatial at mga batas sa kalawakan na naglalaman ng salamin. Dumilim ang mukha ni Dustin habang nakatitig sa Divine Locating Mirror. Ilabas mo ang lahat ng magic treasures na mayroon ka. Kailangan muna nating patayin si Dustin at pagkatapos ay madali nating makuha ang mga Divine Core mula sa kanya. Biglang sumigaw ang isa sa mga nagtitipon na immortal na langit. Paano kung hindi sinasadyang masira ang mga Divine Core kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng magic treasures? Sagot naman ng isa na may bahid ng pag-aalinlangan. Are you kidding me? The Divine Core is the essence that a Divine God accumulated throughout his whole life. Paano ito masisira ng ganoon kadali? Masyado kang maingat. Natatawang sagot ng ibang langit na walang kamatayan. Sige. Ilabas na natin lahat ng magic treasures natin at sabay nating patayin si Dustin. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Bagamat ang ilan sa kanila ay mas nag-aalangan kaysa sa iba. Di nagtagal, hinuhugot ng lahat ang mga magic treasures sa divine level na hawak nila. Nang ang lahat ng mahiwagang kayamanan ay naruroon na kung saan nakakakita ang mata. Ang mapanirang at nakakatakot na aura ay lumusot sa langit at sa lupa. Hintayin na lang natin kung kailan sila mag-away. Pagkatapos mamatay ng taong iyon, susugurin natin at sasamantalahin ang pagkakataon na nakawin ang mga Divine Core. Ihanda ang aming mga magic treasures. Kailangan nating gamitin ang lahat ng ito upang idagdag ang ating kapangyarihan kapag dumating ang kritikal na sandali. Sa tingin ko, magkakaroon ng matinding labanan sa pagitan natin at ng mga magsasaka mula sa tinatawag na positibong mundo. Isang lihim na mensahe mula sa lalaki mula sa nakahiwalay na alien space ang nakarating sa kanyang martial arts master sa pamamagitan ng kanyang spiritual sense. Mula sa kanilang nakahiwalay na alien space, handa silang mabuti para sa anumang uri ng panganib na kailangan nilang harapin. Maraming magic treasure sa banal na antas ang nasa kanilang mga kamay at handa nang gamitin sa patak ng isang sombrero. Boom! 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 Ang lahat ng magic treasures ay sa wakas ay na-activate na ng isa-isa at napakaraming nakakatakot na enerhiya ang tumawid patungo sa Dustin. Ang bawat isa sa mga naka-activate na magic treasure ay pino ng Divine God upang ang kanilang enerhiya ay makapagpatayo ng balahibo ng sinuman. Ang mga ugat ng malamig na takot ay bumalot sa gulugad ni Dustin at malakas ang kabog ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Walang ibang paraan kundi ang lumaban ng buong lakas.
Mahigit sa 500 Earth Dragon ang sumugod mula sa lupa at tumayo sa harapan niya sabay turo ng isang daliri sa lupa. Marami sa kanyang mga dragon sa lupa ay dinurog sa mga naunang laban. Sa kabutihang palad, maaari pa rin siyang magpatawag ng ilang mga bagong dragon sa lupa upang ipaglaban siya. Mahigit sa 500 Earth Dragon ang tumayo bilang pananggalaban sa mga pag-atake ng Magic Treasure sa Divine level. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, ang kanilang paglaban ay hindi nagtagal habang ang mga dragon sa lupa ay nagsimulang sumabog isa-isa sa ilalim ng patuloy na pag-atake. Sa sandaling kalahati na lamang ng Earth Dragon ang natitira. Hindi mabilang na mga streak ng malakas na enerhiya mula sa kaaway ang nakarating kay Dustin nang hindi siya binibigyan ng puwang para huminga. Boom! Ang natitirang enerhiya mula sa maliit na batang lalaki ay lumabas sa katawan ni Dustin at tumulong sa pagharang ng maraming pag-atake mula sa kanyang mga kalaban. Gayunpaman, ang enerhiya na ito ay ginamit ng maraming beses bago at halos ganap na natupok. Hindi na nagulat si Dustin na tuluyang nawala ang mahinang depensa pagkaraan lamang ng ilang sandali. Puff! Isang makapal na hanay ng enerhiya ang humampas ng malakas kay Dustin at hinaypan ang kalahati ng kanyang katawan sa hangin. Sa isang kisap mata, na-activate ni Dustin ang Phoenix Nirvana skill at inayos ang kanyang katawan. Puff! Sa sandaling ang kanyang katawan ay niniting ang sarili. Isa pang pag-atake ang nagpasabog sa kanya muli. Sa mga sumunod na minuto ay paulit-ulit na nadudurog ang katawan ni Dustin. Sa kabutihang palad, ang Phoenix Nirvana skill ni Dustin ay nalinang sa napakataas na antas na maaari siyang makabawi sa isang iglap sa bawat oras. Mukhang ginagamit niya ang Phoenix Nirvana skill of legend. Hindi ako makapaniwala na matagumpay niyang nalinang ang hindi kapani-paniwalang lihim na kasanayang iyon. Malakas na bulalas ng isa sa mga langit na immortal sa pagkagulat nang sa wakas ay nakilala niya ang lihim na kasanayang ginagamit ni Dustin para mabuhay. Yan ang Phoenix Nirvana skill. Saan niya natutunan yan? Ayon sa alamat, kapag nilinang ng isang tao ang kasanayang ito sa pinakamataas na antas, ang taong iyon ay magkakaroon ng katawan na hindi masasaktan o mapahamak. Marami sa kanila ang biglang naalala ang lahat ng nalalaman nila tungkol sa Phoenix Nirvana skill sa parehong oras. Lahat sila ay hindi maipaliwanag na inggit kay Dustin. Napagtanto ng lahat na kapag nalinang ng isang tao ang kamangha-manghang lihim na kasanayang ito, magkakaroon siya ng kakayahang ayusin ang kanyang katawan sa tuwing siya ay nasaktan at iyon ay halos kapareho ng pagkakaroon ng maraming dagdag na buhay. I can't go on forever like this. Maya-maya mauubos din ang energy ko sa paggawa nito. Maraming blood essence ni Dustin ang kailangan para magamit ang Phoenix Nirvana skill. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang walang katapusang paggamit ng Phoenix Nirvana skill ay imposible. Sa bawat oras na ito ay ginanap, ang isang tiyak na halaga ng kakanyahan ng dugo ay dapat ubusin. Sa oras na ito, higit sa kalahati ng 500 Earth Dragon ay nadurage na sa abo. Mahigit 100 lamang ang natitira sa kanila. Kahit anong pidgel nila, halatang dahado sila. Anong magic treasure ang magagamit ko? Sa kabila ng pagkasira ng kanyang utak, hindi mahanap ni Dustin ang anumang paraan para makaalis siya ng buhay sa sitwasyon. Walang ibang pagpipilian kung hindi ang umasa sa mga magic treasures na nasa kanya. Desperado niyang sinuri ang lahat ng uri ng kanyang magic treasures, mula sa pinakamahina hanggang sa pinaka-advanced. Ang lahat ng kanyang mga magic treasures ay walang magawa na hinugot ng isa-isa. 10,000 ng mga magic treasure ang nagkalat sa paligid niya. Sa paglipas ng mga taon ng kanyang mga pakikipagsapalaran, nakolekta ni Dustin ang isang nakakainggit na dami ng mga kayamanan ng mahika. Gayunpaman, wala sa mga ito ang naging kapaki-pakinabang sa sandaling ito. Karamihan sa mga magic treasures ay nagkapira-piraso sa sandaling sila ay inalis mula sa presyon ng malakas na enerhiyang nakapalibot kay Dustin. Bagamat may sapat na magic treasure si Dustin para makagawa ng bundok, wala sila sa harap ng isang magic treasure sa divine level. Iilan lamang sa mahiwagang kayamanan tulad ng Lane's Ruler, ang lumilipad na espada, at ang Pot of Chaos ang maaaring makalaban ng ilang sandali laban sa mga pag-atake ng mga kaaway.
Sa ilalim ng barrage ng 12-dosenang magic treasure sa divine level. Walang pag-asa na natalo si Dustin. Habang paulit-ulit na sumasabog ang kanyang katawan. Si Dustin ay pinilit na umatras ng hakbang-hakbang. Pagkatapos ng bawat pagtama, napilitan siyang gamitin ang Phoenix Nirvana skill upang itahi ang kanyang katawan pabalik. Haha! Ang mga basurang magic treasures ba ang iyong trump card? Ito ay walang silbi. Sumuko ka na lang at sumuko. Dustin, ikaw ay isang malupit na tao na may sapat na dugo sa iyong mga kamay upang punan ang isang karagatan. Ang iyong kabayaran ay sa wakas ay kumakatok sa iyong pintuan. Lumuhad ka at iharap ang lahat ng mga divine core na mayroon ka. Kung gagawin mo, baka iwanan namin ang iyong bangkay na buo. Napuno ng galit ang lahat ng immortal sa langit dahil sa wakas ay makikita na nila ang pagtatapos ng mahabang labanan. Parehong ang kanyang pagmamataas at kahusayan ay ginawa siyang napakaraming mga kaaway. Mapahamak ang lalaking iyon. Ngayon ko lang naisip ang yayain na sumama sa amin. Siya ay matalino at hindi kapani-pani walang talino. Kailangan talaga natin ang mga ganyang tao. Hinahangaan ko ang kanyang pambihirang kakayahan. Isang buntong hininga ang umalis sa lalaki mula sa isolated alien space habang umiiling habang nanunood mula sa malayo. Nang mga sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan na ikinagulat ng lahat ng nanunood. Anong nangyayari dyan? Ano yang nasa kamay ni Dustin? Isang itim na token ang tila lumitaw mula sa kung saan sa kamay ni Dustin. At isang salita ang inukit sa madilim na material. Reincarnation. Sa kanyang gulat, walang kamalay-malay na inilabas ni Dustin ang token. Isang hatik sa kanyang bituka ang nagsabi sa kanya na ang token ang magiging susi niya sa malagkit na sitwasyong ito. Hindi nagtagal. Kinuha ni Dustin ang token mula sa isang patay na dragon sa labas ng Beast of Darkness. Sa panahong iyon, ang salitang reincarnation sa token ay nakakuha ng kanyang pansin. Itinago niya ito sa kanyang space ring sa lahat ng oras na ito dahil wala siyang oras para pag-aralan ito. Ngunit ngayon, nang hinalungkat ni Dustin ang kanyang arsenal na nagsusumikap na makahanap ng isang bagay na makapagpapaala sa kanya sa gulo na ito. Ang token ay hindi sinasadyang nahulog. Sa gulat ni Dustin, ang token ay naglalabas ng mahiwagang enerhiya. Posible ba na ang token na ito ay isa ring magic treasure? Dahil sinubukan itong protektahan ng mabigat na patay na dragon. Tiyak na ito ay isang bagay na mahalaga. Naisip ni Dustin. Habang pinag-iisipan niya ang ideyang ito. Agad niyang inilipat ang kanyang vital energy sa black token. Ang kanyang pagkamausisa ay nahuhulog sa kanya. Kaya ginamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang siyasatin pa ang bagay. Gayunpaman, wala siyang nakuha. Hindi man lang kumibo ang token matapos ang kanyang vital energy ay lumundag sa loob nito. Wala siyang nakitang kapansin-pansin tungkol dito. Naisip ni Dustin na maaaring may na-miss siya. At hindi siya sigurado kung ang token ay talagang isang magic treasure. Ang mga magic treasures ay mapapadalisay lamang kapag ang isang cultivator ay nakakabit ng kanilang sariling espiritual na marka ng kaluluwa dito. Gayunpaman, wala siyang nakitang lugar sa token na ito kung saan may print niya ang kanyang espiritual na marka ng kaluluwa. Habang malalim ang iniisip ni Dustin, naramdaman niya ang isang napakalaking enerhiya na papalapit sa kanya bigla. Naramdaman ni Dustin na ang kapangyarihan ay katumbas ng enerhiya ng isang banal na Diyos. Bago pa siya makapag-react, biglang naglabas ng malakas na puwersa ang itim na token at hinigop ang lahat ng enerhiyang tatama kay Dustin. Parang na-activate ang token. Nagpakawala ito ng nakabulag na haligi ng liwanag. At kumikinang ito sa isang lugar malapit sa Dustin. Pagkatapos, lumitaw ang isang portal nang wala saan. Dinala ng token si Dustin sa portal at nawala sila dito. Sa sandaling tumuntong si Dustin sa portal. Naglaho ito sa manipis na hangin. Binalot ng enerhiya ng token si Dustin. Nagpumigla si Dustin laban dito. Ngunit sa kasamaang palad, ang enerhiya ay masyadong malakas para sa kanya upang pagtagumpayan. Ano ang nangyayari? Nawawala si Dustin. Ang mga master na nag-activate ng magic treasures na ginawa ng mga banal na Diyos para salakayin si Dustin ay natigilan lahat. Imposible.
Nilock ng may divine locating mirror ang lugar na ito. Paano siya makakapaglakbay sa kalawakan? Kapag nagsimula ng gumana ang divine locating mirror, kahit ang mga master sa divine realm ay hindi makakaalis. Bulalas ng master sa heaven immortal realm of the space sect habang hawak-hawak ang divine locating mirror sa kanyang kamay. Nagulat siya sa biglang pagkawala ni Dustin. Hindi mahirap umalis sa pamamagitan ng space teleportation. Bawat master sa heaven immortal realm dito ay kayang gawin iyon. Ngunit hinarangan ng divine locating mirror ang lugar na ito. Halos imposible para sa isa na maglakbay sa kalawakan. Kahit na ang mga master sa divine realm ay hindi makakatakas. Paano ginawa ni Dustin? Halatang kinilig at nataranta ang mga master. Kinuha ni Dustin ang token. Sa sandaling ito ay aktibo. Siya ay nawala sa manipis na hangin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa 1/10 ng 1 segundo. Masyadong mabilis ang lahat para mapansin ng sino man ang token na hawak ni Dustin. Mukhang ang token sa kanyang kamay ang nag-alis sa kanya rito. Ang naisip ng commander ng mga tropa mula sa nakahiwalay na mga alien space. Mabilis niyang nasilip ang itim na token sa kamay ni Dustin bago siya nawala. Sa kabilang banda, pagkatapos siyang dalhin sa portal ng token, si Dustin ay sumulong sa isang spatial teleportation channel. Kinokontrol siya ng token at kumikilos siya laban sa kanyang kalooban. Maya-maya, napadpad siya sa kakaibang lugar. Ito ay isang maliwanag na mundo na may makikinang na mga ilaw at kumikinang na fog. Ang lupa ay littered na may kumikinang na ron sa lahat ng dako. Ito ay ang banal na diwa at ang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas na ginawa ng banal na Diyos. O Diyos ko, napakarami nila. Nanlaki ang mata ni Dustin sa gulat. Hindi siya makapaniwala na maswerte siyang napadpad sa ganoong espasyo. Napuno ang buong espasyo ng mga specs ng banal na diwa at maraming kadena ng kapangyarihan ng batas na ginawa ng mga banal na Diyos. Ang hindi mabilang na mga mapagkukunan ay nasa lahat ng dako. Habang iniunat niya ang kanyang kamay. Hindi mabilang na mga butil ng banal na diwa at mga tanikala ng kapangyarihan ng batas ang dumaosda sa kanyang palad na parang isda na lumalangoy sa tubig. What on earth is this place? Nasa tabi niya si Dustin. Hindi niya akalain na may ganoong lokasyon. Naglalakad na nag-aalala. Maingat niyang pinagmamasdan ang paligid. May pool of flesh and blood. Si Dustin ay likas na tumakbo patungo sa dugo at mga bali ng buto sa di kalayuan. Ang bangkay ay kumikinang ng mahina at nagbuga ng mga ilaw. Ang mga labi na ito ay pag-aari ng isang banal na Diyos. Naalarma agad si Dustin. Pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok ng puso niya sa takot. Ang dugo at buto ay nagbuga ng napakalaking lakas. Naikinasindak niya. Ano ba itong lugar na ito? Bakit may mga labi ng isang banal na Diyos na nakakalat dito? Nagtataka si Dustin na lalo pang naguguluhan at natatakot sa bawat segundong lumilipas. Lumayo siya at mas lalo pang nagmamasid. Pagkatapos ng ilang hakbang pa, nakita niya ang mas maraming dugo at buto na pag-aari ng mga Diyos na Diyos. Ang lahat ng mga ito ay naglalaman ng napakalaking dami ng kapangyarihan. At naglabas sila ng nakasisilaw na gininto ang ningning. Ang mga banal na Diyos ay itinuturing na pinakamakapangyarihang nilalang. Para sa mga mortal lamang. Ang bawat banal na Diyos ay makapangyarihan sa lahat at kayang gawin ang anumang gusto nila. Kahit na bumagsak ang mga banal na Diyos, ang enerhiya sa loob ng kanilang laman at dugo ay kahanga-hanga. Ang lugar na ito ay puno ng banal na diwa. Mga tanikala ng kapangyarihan ng batas na iniwan ng mga banal na Diyos. At dugo at buto ng mga banal na Diyos. Ano ang lugar na ito? Lalong naguluhan si Dustin habang lumalakad papalayo. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang isang lugar ng mga halijing bato sa kanyang harapan. Ang mga sinag ng nakasisilaw na banal na liwanag ay bumaril mula sa matatayog na mga haligi ng sunod-sunod. Maraming misteryosong ron ang lumutang sa mga haligi. Ang mga halijing ito ay sumasakop sa isang malawak na lugar. Ang laman at dugo ng mga banal na Diyos ay makikita sa lahat ng dako sa mga poste. Dahil sa kuryosidad, tinungo ni Dustin ang matatayog na istruktura. Oh, shit! Sa sandaling tumuntong si Dustin sa kagubatan ng mga haligi.
Nalaman niyang may mahiwagang puwersa ang Bamalot sa kanya. Ang mahiwagang kapangyarihang ito ay makapaglilinis ng mga katawan ng tao. Tila ang kapangyarihan ay mag-aalis ng lahat ng mga dumi sa katawan ni Dustin. Kabilang ang laman at dugo. Para sa mahiwagang kapangyarihang ito, binibilang nito ang laman at dugo ng isang tao bilang mga pollutant. Tanging ang espiritual na kaluluwa ang pinakadalisay na bagay para sa isang tao. Nalaman pa ni Dustin na nililinis ng misteryosong kapangyarihan ang lahat ng mga dumi sa kanyang soul sea. Sa loob lang ng ilang segundo, higit sa kalahati ng katawan ni Dustin ang nagkawatak-watik na. Upang subukan at mabawi ang kanyang lumalalang katawan. Isinaaktibo ni Dustin ang Phoenix Nirvana skill. Ngunit ang kanyang pagtatangka ay walang saysay. Hindi umubra ang skill na ipinatawag niya lang laban sa misteryosong enerhiyang naglilinis sa kanyang katawan. Dahil sa gulat, si Dustin ay naghahanda na tumalikod at tumakbo palayo. Habang sinusubukan niyang gawin, nalaman niyang hindi siya kumikilos. Hindi siya makagalaw kahit isang pulgada lang. Damn it, labis na natakot si Dustin. At namutla ang kanyang mukha. Bago siya tuluyang maalis, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Naalala ni Dustin ang token sa kanyang kamay. Ang token na ito ay dapat na nauugnay sa lugar na ito. Baka mailigtas ako nito. Napagtatanto na ang token ay ang kanyang huling paraan. Inilagay ni Dustin ang kanyang vital energy dito. Inihatid din niya ang lahat ng kanyang espiritual na kahulugan sa token. Sa kanyang soul sea, ang espiritual na dragon at ang espiritual na puno ay naglabas din ng kanilang espiritual na kapangyarihan at inilagay ito sa madilim na tanda. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-activate ang token. Isang itim na ron ang lumabas mula sa token. Pumatong ito sa itaas ng ulo ni Dustin. Pagkatapos, biglang nawala ang misteryosong kapangyarihang naglilinis kay Dustin. Nakahinga ng maluwag. Napabuntong hininga si Dustin. Matapos mawala ang mahiwagang kapangyarihan ng paglilinis sa kagubatan ng bato. Itinaas ni Dustin ang itim na token sa kanyang kamay at tiningnan ito ng mabuti. Ang token ay ginawa sa sinaunang estilo. Bukod sa salitang reincarnation, inukit din ito ng maraming misteryosong rune. Pininturahan ito ng itim. At ang ilang bahagi ay kinakalawang. Malinaw na ito ay sinaunang at nawala ang ningning nito sa paglipas ng mga taon. Sinubukan ni Dustin na lutisin ang mga sinulat na nakasulat sa token. Ngunit hindi niya maisip ang mga hindi pamilyar na rune. Dala ang token sa kanyang kamay. Naglakad si Dustin ng mas malayo sa lugar ng Stone Forest. Napansin niya na ang kagubatan ay napapaligiran ng maraming nagtataasang higanting mga haliging bato. Iba-iba ang taas ng mga haligi. At kasing taas ng bundok. Ang bawat haliging bato ay nagliliwanag ng isang banal na liwanag na makapagbibigay liwanag sa buong mundo. Magkasama, sila ay tumingin marilag at sagrado. Napakalawak ng Stone Forest area na umaabot hanggang sa dulo ng abot tanaw. Habang naglalakad si Dustin sa malayong bahagi ng kagubatan, naramdaman niya ang malakas na alon ng naglilinis na enerhiya na dumampi sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang mga itim na rune ng token ay tila pinoprotektahan si Dustin at nilalabanan ang enerhiya na nagtangkang salakayin ang kanyang katawan. Kung hindi, naghinala si Dustin na ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay lilinisin. At ang kanyang kaluluwa na lang ang matitira sa huli. Biglang may nakakuha ng atensyon ni Dustin. Ano yan? Napansin ni Dustin na ang ilang mga haliging bato ay nakaukit ng mga salita at rune. Sinuri niya ang mga ukit at labis na nagulat siya sa kanyang natuklasan. Kailangan niyang pigilan ang sarili sa pagsigaw sa tuwa. Ang mga inscription sa mga haliging bato ay ang mga huling salita ng mga dating master at ang ilan ay kasanayan sa martial arts. Bukod dito, naunawaan ni Dustin na ang mga kasanayang ito ay iniwan ng mga banal na Diyos. Hindi nag-aksaya ng oras si Dustin at inilabas kaagad ang kanyang espiritual na pakiramdam. Natagpuan niya ang 8 sa mga haliging bato na nakaukit ng mga salitang gawa-gawa. Ang iba ay blanko. Magkaiba ang mga ukit sa bawat haliging bato. Malinaw. Ang mga ito ay isinulat ng iba't ibang banal na mga Diyos. The Legacy of 8 Divine Gods. Could this world be? Natigil ang mga salita ni Dustin. Hindi siya makapaniwala sa posibilidad.
Bueno. Dahil ito ay isang minsan sa buhay na pagkakataon. Dapat kong matutunan ng buong puso ang lahat ng pamana mula sa mga banal na Diyos na ito. Excited na naisip ni Dustin. Sa totoo lang, hindi nagkukulang si Dustin ng mga lihim na kasanayan at formula sa martial arts. Gayunpaman, sa kanyang pag-unlad sa mga kasanayan at lakas, ang mga lihim na kasanayan sa martial arts na kanyang ginawa noon ay hindi na sapat. Ang mga kasanayan sa martial arts ay inuri sa iba't ibang antas. Ang bawat antas ng lakas ay nangangailangan ng ibang antas ng lihim na kasanayan sa martial arts. Matapos makapasok si Dustin sa Heaven Immortal Realm, napagtanto niya na marami sa mga lihim na kasanayan sa martial arts na na-practice niya ay hindi sapat. Dahil dito, kinailangan niyang linangin ang ilang bago at mataas na antas ng lihim na kasanayan sa martial arts upang mapabuti ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Ngayon, nasa harap niya mismo ang pamana ng 8 Divine God, na lahat ay natatangi at walang kapantay na mga lihim na kasanayan sa kani-kanilang maluwalhating panahon. Well, let me start with this time feast. Lumapit si Dustin sa isa sa mga halijing bato at nagsimulang isaulo ang mga inscription. Ang time feast ay isang napakatalino na lihim na kasanayan, na nauugnay sa kapangyarihan ng oras. Ang sino mang mayroon nito ay maaaring magpakilos ng isang malakas na enerhiya na maaaring kontrolin ang daloy ng oras sa buong mundo, upang may sigawa ang kasanayan sa kamao. Ang isang magsasaka ay dapat na umabot sa pinakamataas na antas sa mga tuntunin ng lakas ng oras. Sa kabutihang palad, mayroong isang paraan ng paglilinang na nakakabit sa likod ng time feast. Ipinaliwanag nito ng detalyado ang mga lihim ng kapangyarihan ng panahon at ang batas ng panahon. Kinailangan ni Dustin ng hindi bababa sa 2 araw upang maisaulo ang lahat ng mga mana sa 8 halijing bato at nakapagtatag ng isang pangunahing pag-unawa sa bawat isa sa kanila. Ang isa sa mga pamana na ito ay naiwan ng isang master na nagsasabing siya ang Diyos nga raw. Ito ay tinatawag na Golden Sun Divine Art. Natigilan si Dustin sa kanyang pagkatuklas sa banal na sining. Nadama niya na ang Golden Sun Scripture na kanyang ginawa noon ay malamang na nagmula mismo sa banal na sining na ito. Gayunpaman, ang Golden Sun Scripture ay mas mababa at hindi nilinis kumpara sa banal na sining na ito. Ang Golden Sun Divine Art na nasa harap niya ay pinakamataas at walang kapintasan. Malamang, ang Golden Sun Scripture ay isang mababang antas ng pamamaraan ng paglilinang na nagmula sa Golden Sun Divine Art. Ito ay mahusay. Nalinang ko na ang Golden Sun Scripture sa pinakamataas na antas. Kahit na gusto kong maging mas mahusay dito. Na-maximize ko na ang potensyal nito. Ngayon ay maaari ko nang linangin ang Golden Sun Divine Art at makamit ang higit na lakas. Tuwang-tuwa si Dustin sa ideya. Bukod sa Golden Sun Divine Art, ang iba pang 7 pamana mula sa mga banal na Diyos ay katangi-tangi din. At bawat isa sa kanila ay pumupuno kay Dustin ng malaking kaligayahan. Hindi nakuha ni Dustin ang kayamanan na nasa harapan niya. Bukod sa mga pamana ng martial arts, ang 8 halijing bato ay inukit din ng lahat ng uri ng mga karanasan. Kaloob-looban ng mga kaisipan, karunungan at hindi natutupad na mga kahilingan ng bawat banal na Diyos. Mukhang ang 8 Divine Gods ay hindi kabilang sa parehong panahon. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay maalamat at lubos na iginagalang na master noong panahon nila. Labis silang kinatatakutan at walang kapantay sa sarili nilang mundo. Gayunpaman, ang 8 banal na Diyos ay may karaniwang katangian. Nang malapit na silang mamatay, lahat sila ay dumating sa lugar na ito ng kagubatan ng bato. Nakaupo sila sa lupa nang nakakross ang kanilang mga paa. Inalala ang kanilang nakaraan. Nagmuni-muni sa kung ano ang maaaring mangyari at pinagsisihan ang kanilang mga pagkakamali. Sa puntong ito sila nagsulat sa halijing bato. Napansin ni Dustin na ang lahat ng mga banal na Diyos ay nagnanais na makakuha ng ganap na dalisay na kaluluwa at maipanganak na muli sa shore of rebirth. So, nasa inner world na ako ngayon ng Millstone of Reincarnation. Nagtatakang tanong ni Dustin sa sarili. Natigilan siya nang maunawaan niya ang implikasyon kung nasaan siya. Ang itim na token ba ay nagpadala sa akin sa panloob na mundo ng Millstone of Reincarnation?
Hindi nakakagulat na ang salitang reincarnation ay inukit sa token na ito. Wala akong ideya na dadalhin ako nito sa Millstone of Reincarnation. Napanganga si Dustin sa itim na token sa kamay niya. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang lumiko sa buong kagubatan ng bato. Ngunit ang natitirang mga halijing bato ay walang anumang mga inscription. Sa mga araw na ito, 8 banal na Diyos ang pumasok sa Millstone of Reincarnation. At ang bawat isa sa kanila ay nag-iwan ng kanilang mga pamana sa 8 halijing bato. Mula noong sinaunang panahon, maraming mga banal na Diyos ang maaaring pumasok sa Millstone of Reincarnation upang tanggapin ang hiling ng gilingang bato at iniwan ang kanilang mga pamana sa mga halijing bato. Gayunpaman, ang mga salita sa mga halijing batong ito ay hindi mananatiling nakaukit sa mga halijing ito magpakailanman. Mawawala ang mga ito, pagkatapos ay mawawala pagkatapos ng ilang panahon. Kaya, 8 halijing bato lamang ang may mga ukit ngayon. Pagtatapos ni Dustin, ang mundong ito ay may napakalaking halaga ng banal na diwa at banal na tanikala ng kapangyarihan ng batas. Ito ang pinakamagandang lugar para linangin. Nagpasya si Dustin na manatili at magsaka sa mundong ito pansamantala. Maaari niyang planuhin ang kanyang paraan sa paglabas kapag tapos na siya sa kanyang paglilinang. Dahil dinala siya ng reincarnation token. Alam ni Dustin na makakatulong din ito sa kanya na makaalis. Sa pag-iisip na ito, kinuha ni Dustin ang kanyang oras at nagsimulang maglinang. Ang kadena ng kataas-taasang kaliwanagan ay lumipad sa itaas ng ulo ni Dustin at humigop ng napakalaking bilang ng mga banal na tanikala ng kapangyarihan ng batas. Ang kadena ay hindi pangkaraniwan. Maaari itong sumipsip ng hindi mabilang na mga tanikala ng kapangyarihan ng batas sa antas ng banal na Diyos. Tinansya ni Dustin na ito ay pinatibay ng kalooban ng batas ng langit at lupa. Habang kumakain ito ng mas maraming kadena, ang laki ng kadena ay lumaki sa isang kapansin-pansing bilis. Ang patuloy na pagtaas ng laki ng tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan sa itaas ng ulo ni Dustin ay pinupuno siya ng mga inaasahan. Ang panloob na mundo ng Millstone of Reincarnation ay napuno ng hindi mabilang na mga banal na tanikala ng kapangyarihan ng batas. At iyon ay isang magandang bagay. Isang magandang bagay dahil ang kadena ng kataas-taasang kaliwanagan ay maaaring sumipsip ng marami hanggat gusto nito. Kaya sa kadahilanang iyon sa pagsasaalang-alang, iniisip ni Dustin kung gaano kalaki ang kadena ng kataas-taasang paliwanag ay maaaring mapahusay sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ito na ngayon ang isa sa kanyang pinakamakapangyarihan at natatanging trump card. Iniwan ang tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan upang gawin ang gawain nito. Nagsimula siyang magsanay ng Golden Sun Divine Art sa pag-activate ng formula para sa sining na iyon. Ang banal na kakanyahan ng langit at lupa ay nagsimulang damaloy ng tuloy-tuloy at nagtipon sa paligid ng Dustin. Dahan-dahang hinihigop ng kanyang katawan ng essence na iyon. Kailangang sabihin na ang Golden Sun Divine Art ay medyo nangingibabaw at panlalaki. Iyon ay maliwanag mula sa katotohanan na sa lalong madaling panahon ang katawan ni Dustin ay nagsimulang kumikinang na kasing liwanag ng nasusunog na araw at naging ang tanging nakikitang bagay sa buong mundo, na nagbibigay liwanag dito ng nakasisilaw. Nagpatuloy ang proseso ng halos 12 araw. At pagkatapos, nakamit ko ang paunang tagumpay ng Golden Sun Divine Art. Tuwang-tuwa si Dustin nang maramdaman iyon. Sa nangyari, maaari siyang gumawa ng mabilis na pag-unlad sa paglilinang sa mundong ito. Dahil puno ito ng banal na diwa, kung saan ang hangin ay siksik sa buong planeta. At ito ay isang napakakapaki-pakinabang na bagay dahil ang banal na kakanyahan ay ang pinakamahalagang mapagkukunan ng enerhiya sa buhay ng isang banal na Diyos. At hindi lamang sa mga banal na Diyos. Ito ay malaking pakinabang din sa mga ordinaryong mandirigma. Kapag natapos na niya ang Golden Sun Divine Art, sinimulan din ni Dustin na linangin ang iba pang mga pamana mula sa mga banal na Diyos. Ang unang dalawa sa agenda ay ang Time Fist at ang Invincible Divine Finger. Kasabay nito, habang siya ay abala sa pagsasanay ng mga ito, sa labas ng mundo, ang mga tao mula sa lahat ng mga pangunahing sekta ng 3,000 mundo. Pati na rin ang iba pang mga naninirahan sa
nakahiwalay na mga dayuhan na espasyo, ay naghanap sa buong mundo ng divine being. Sa pulgada, gumapang, sumilip at hinanap nila ang lahat ng bahagi sa itaas at ibaba ng lupa. Siyempre, walang nang-ahas na lumapit sa ilang libong banal na bundok na maganda pa ring lumulutang sa kalangitan. Ang pag-akyat at paghahanap sa loob ng mga bundok na iyon ay lampas sa kanilang lakas ng loob. Kahit na ang mga buhay na banal na Diyos ng mga mundo sa labas ay hindi maglalakas loob na umakyat sa mga bundok na ito. Hindi pa umaalis si Dustin sa mundo ng divine being. Damat, he is hiding somewhere in there but that doesn't make him impossible to find. Locate his whereabouts. Ang mga banal na Diyos sa labas ng mundo ay mahigpit ding sinusubaybayan ang mundo ng divine being. Gayunpaman, wala silang mahanap na bakas ni Dustin upang ilagay ang mga bagay sa pananaw. Ang mga espiritual na pandaman ng mga banal na Diyos na ito ay napakalakas. Malinaw nilang nakikita ang buong divine being's world sa isang pagkakataon. Kasama na ang magulong espasyo sa paligid nito. Gayunpaman, ang paghahanap kay Dustin ay higit pa sa kanila. Sa wakas, pagod at pagod sa walang kabuluhang paghahanap na ito. Ang mga tao ay nagsimulang tumingin ng may kainahinala sa punong tanggapan ng 8 sangay ng mga peregrino. Mayroong 8 punong tanggapan sa kabuuan. Bawat sangay ay may isa. At ngayon, lahat silang 8 ay naging target. 8 sangay ng mga pilgrim. Siguradong tinago mo si Dustin kung saan. Ibigay mo siya sa amin. Ibigay mo ngayon si Dustin. O maghanda para harapin ang iyong kapahamakan. Ang isang hukbo ng hindi mabilang na mga tao ay pinalibutan ang bawat isa sa 8 punong tanggapan ng mga sangay ng mga peregrino at nagsimulang maglunsad ng iba't ibang anyo ng pag-atake. Sa kabutihang palad, mayroong ilang mga sinaunang hanay sa punong tanggapan. Kapag na-activate na ang mga arrays na iyon, mahigpit na naprotektahan ang punong tanggapan. Sirain ang mga hanay na iyon at patayin ang lahat ng mga peregrino. Dahil naniniwala ang lahat na nagtatago si Dustin sa isa sa 8 punong tanggapan. Patuloy silang umaatake sa punong tanggapan araw at gabi. Higit pa rito, ang mga banal na Diyos ay nagpadala din ng mga reinforcement na may higit pang mga magic treasure sa hila. Nanumpa sila sa kanilang sarili na sisirain nila ang punong tanggapan ng 8 sangay ng mga peregrino at hahanapin kung saan nagtatago si Dustin. Sumama din sa kanila ang hukbo mula sa mga nakahiwalay na alien space. Nais ng bawat isa sa mga taong ito na kunin ang mga banal na core mula kay Dustin. At ang mga immortal na langit na iyon mula sa mga nakahiwalay na alien space ay nagdala ng iba't ibang makapangyarihang kayamanan para sa labanan. Karamihan sa mga magic treasures na ito ay nakatago hanggang ngayon at hindi pa nagagamit hanggang ngayon. Ang 8 kataas-taasang pinuno, sa kabilang banda, ay nanguna sa 8 sangay ng mga peregrino sa isang mahigpit na plano ng paglaban sa tulong ng mga sinaunang hanay. Ang buong daigdig ng divine being ay napuno ng mga sigaw ng digmaan at kamatayan. Sapat na malakas upang yumanig ang kalangitan at patuloy na gugulatin ang lupa. Makalipas ang halos 1 buwan, sa wakas ay natapos ni Dustin ang kanyang pagsasanay sa mga pamana na iniwan ng 8 Diyos na Diyos. Talagang nasiyahan siya sa resulta. Sa kanyang paglalakbay, mayroon din siyang ilang mga nagawa. Ang higit na ikinagulat niya ay ang laki ng tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan. Ito ay tumaas ng 1 kadahilanan na higit sa 1,000 sa nakaraang buwan. Ito ay tumaas ng 1 kadahilanan na higit sa 1,000 sa nakaraang buwan. Sa paglipas ng huling 30 araw, ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay patuloy na sumisipsip at nagpapadalisay sa banal na tanikala ng kapangyarihan ng batas. Sa makatuwid, ito ay tumaas sa laki upang mapaunlakan ang lahat ng kapangyarihang iyon. Sa aking naramdaman, parang mapapatay ko kaagad ang karamihan sa mga immortal sa langit sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan. Medyo natuwa si Dustin. Sa mahigit 1 buwang walang tigil na paglilinang, nakapasok na siya sa premium na yugto ng Heaven Immortal Realm. At ito ay sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang makapasok sa paunang yugto ng Heaven Immortal Realm. Ang kanyang bilis ay naging tunay na kamangha-mangha sa pampalusog na kapaligiran na ito.
Naka-absorb siya ng hindi bababa sa ilang milyon. O kahit 10-10 milyong unit ng Divine Essence nitong nakaraang buwan. Na siyang dahilan ng kanyang sobrang bilis. Sa sobrang Divine Essence na nasa kanya. Naging madali para sa kanya na maabot ang premium stage ng Heaven Immortal Realm. At ngayon, mayroon siyang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan at ang mga mana mula sa 8 banal na Diyos sa kanyang pag-aari. Nagsimulang magmukhang maganda ang mga bagay mula sa kanyang pagtatapos. Kasama ng kanyang kasalukuyang cultivation base. Naisip niya na ang isang ordinaryong langit na walang kamatayan ay magiging kasing mahina ng isang langgam sa kanyang harapan. Nakakuha ako ng napakaraming momentum at kapangyarihan sa huling 30 araw. Excited na sigaw ni Dustin sa walang iba kundi ang sarili niya. Sige, oras na para humanap ng paraan palabas dito. Sa wakas ay naisip niya ang labas ng mundo. Marami pa ring bagay na inaalala niya doon at kailangan niyang bumalik. Una at pangunahin ay ang kaligtasan ng Fallen Immortal Cosmos. Sinabi sa kanya ng maliit na bata sa pamamagitan ng telepathy na ang Fallen Immortal Cosmos ay pansamantalang ligtas lamang. Gayunpaman, hindi niya alam kung hanggang kailan ito mapoprotektahan ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Kung ang enerhiya nito ay naubos, ito ay magiging isang piraso lamang ng papel. At pagkatapos ay ang Fallen Immortal Cosmos ay mapapahamak. Bukod pa rito, tiyak na mayroong malaking bilang ng mga immortal na langit at mga Panginoon mula sa nakahiwalay na mga alien space na naghahanap sa kanya sa labas. Mayroon siyang 6 na banal na core sa kanyang pag-aari. Hindi sila ibibigay ng mga immortal sa langit ng ganoon kadali. At kahit na ang mga immortal sa langit ay napagod at gustong sumuko, ang mga banal na Diyos sa likod nila ay hindi gagawin iyon. Nangako rin siya na makakakuha ng banal na core para sa maliit na bata. Kaya naman, nagpasya siyang humanap ng paraan. Lumabas, at bigyan ang maliit na bata ng banal na core gaya ng kanyang ipinangako. Sa katunayan, mayroon siyang higit sa 6 na banal na core. Kaya nagplano siyang magbigay ng kahit kaunti lang sa maliit na bata sa halip na isa lang. Inilabas niya ang itim na token at tuloy-tuloy na ipinasok ang kanyang vital energy force dito. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang tuklasin ang token. Alam niya na ang itim na token na ito ay hindi pangkaraniwang pinagmulan. At hindi isang madaling gawain na pinuhin ito. Kailangan niyang maging matyaga, makalipas ang mga 10 araw. Sa isang iglap, hand-on, sumagot na ang token. Tuwang-tuwa si Dustin. Ang itim na token ay bahagyang nanginginig ngayon. At ang mga itim na alon ay lumilitaw sa paligid nito. At pagkatapos, ang mga mahiwagang ron ay nagsimulang lumipad palabas ng token ng sunod-sunod. Nahanap ko na ang pangunahing punto ng pagpino nito. Excited si Dustin. Ang kanyang espiritual na pakiramdam sa wakas ay nakahanap ng isang napaka-espesyal na lugar sa token. Sa kolokyal na wika, nabalisa siya. Tinitigan ito ng mabuti. Nakita niyang may ilang mga sinaunang at misteryosong rune na nakaukit sa posisyong ito. Hanggat ang espiritual na marka ng kaluluwa ay nakaukit at nakikita sa mga rune na ito. Ang itim na token ay maaaring pinuhin. Lumipas ang isa pang araw. Sa wakas ay naayos na. Ang token na ito ay tinatawag na reincarnation token. Tuwang-tuwang sabi ni Dustin. Sa sarili lang niya, matapos pinuhin ang itim na token. Sa wakas ay natutunan ni Dustin ang ilang bagay tungkol dito. Lumalabas na ang token na ito ay tinatawag na reincarnation token. Sa pamamagitan nito, malayang makapasok at makalabas ang isa sa millstone of reincarnation. Nakita ito ni Dustin na medyo nakakatuwa. Nagulat siya na nag-imbak pa ito ng maraming iba't ibang spatial coordinate ng mga universo. Pagkatapos ng pagpipino, hanggat ginamit ng may-ari ang kanyang espiritual na kahulugan upang i-lock ang spatial coordinate ng isang universo at pagkatapos ay i-activate ang reincarnation token. Siya ay direktang may teleport sa universo na iyon. Gayunpaman, kung may gustong mag-teleport sa ibang lugar sa pamamagitan ng reincarnation token, mayroong 2 kondisyon para i-activate ito. Una,
Ang reincarnation token ay maaaring gamitin para sa teleportasyon kung ang wielder ay may malakas na cultivation base ng spatial power. Pangalawa, maaari itong maisaaktibo sa pamamagitan ng maraming spatial na kristal. Hanggat natugunan ang alinman sa dalawang kondisyong ito, ang reincarnation token ay maaaring agad na mag-teleport ng sinuman sa mga espasyo at hangganan. Kinikilig ito kay Dustin. Hindi na siya makapaghintay na gamitin ito. Ang teleportasyon ng reincarnation token ay nangangailangan ng enerhiya. Kung mas mahaba ang distansya, mas maraming kapangyarihan ang kailangan. Spatial crystals. Marami ako nito sa space ring ko. Hinawakan ni Dustin ang kanyang space ring at naglabas ng malaking bilang ng mga spatial na kristal. Ngayon, mayroon siyang lahat ng uri ng mga kristal. Kabilang ang mga sagrado, na nakaimbak sa kanyang space ring. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Tiningnan niya ang reincarnation token para sa mga coordinate ng kanyang gustong destinasyon. Ang spatial coordinate ng Divine Being's World. Nahanap ni Dustin ang spatial coordinate na gusto niya. Satisfy. Agad niyang inactivate ang token. Ang itim na token ay gumawa ng isang malakas na puwersa ng pagsipsip. Tuloy-tuloy nitong hinigop ang spatial crystals na inilabas niya. Makalipas ang ilang segundo, bigla itong bumuga ng teleportation power at binalot ang katawan ni Dustin. Siya ay sumugod sa kawalan at nawala. Ang susunod na sandali, nakabalik na ako sa mundo ng Divine Being. Agad na bumalik si Dustin sa Divine Being's World, na nakahover sa kalangitan. Namangha siya sa kapangyarihan ng itim na token. Well, hahanapin ko ang coordinate ng Fallen Immortal Cosmos at tingnan kung may teleport ako pabalik dito. Excited na ungol ni Dustin. Kung may hahatid lang sana siya pabalik sa Fallen Immortal Cosmos. Muli niyang itinuro ang kanyang espiritual na kahulugan sa token. Hinanap niya ang spatial coordinate ng Fallen Immortal Cosmos. Matapos hanapin ang kanyang nais na mga parameter, bumulala si Dustin. Oo naman. Mayroong spatial coordinate ng Fallen Immortal Cosmos. Nanginginig siya sa excitement. Hinawakan niya ang kanyang space ring at maraming spatial crystal ang nalaglag. Inihahanda niya ang kanyang sarili na pumunta sa Fallen Immortal Cosmos. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, ang token ay hindi tumugon sa lahat. Mukhang hindi sapat ang mga spatial crystal na ito. Pinipino na ni Dustin ang token kaya nalaman niya agad ang dahilan. Inilabas niya ang lahat ng spatial na kristal na mayroon siya at pagkatapos ay ginamit ang kanyang espiritual na kahulugan para i-lock ang spatial coordinate ng Fallen Immortal Cosmos. Sinusubukang i-activate ang token. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, hindi ito gumana. Ang Fallen Immortal Cosmos ay napakalayo sa mundo ng Divine Being. Kaya, maraming spatial na kristal ang kailangan. Hindi sapat ang kasama ko. Bulong ni Dustin sa sarili. Ngunit hindi mahalaga. Gamit ang token na ito, maaari kong direktang i-teleport ang aking sarili pabalik sa Fallen Immortal Cosmos pagkatapos kong makakuha ng sapat na spatial crystals. O maaari kong subukan ang aking makakaya upang linangin ang spatial na kapangyarihan mula ngayon. Kapag naabot ng aking spatial power ang kaukulang mga kinakailangan, maaari kong direktang i-teleport ang aking sarili pabalik, isip niya sa loob. Sa kabuuan, ang reincarnation token ay nagdala kay Dustin ng isang malaking sorpresa. Magiging malaking asset ito para sa kanya. May kailangan akong harapin ngayon. Inilayo ni Dustin ang reincarnation token at malamig na tumitig sa malayo. Sa mundo ng Divine Being, ang mga tao ng 3,000 malaki at maliit na mundo at ang mga mula sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan ay baliw na umaatake sa punong tanggapan ng 8 sangay ng mga peregrino. Inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang madama ang sitwasyon ng ilang sandali. Mukhang gusto pa nilang nakawin ang mga divine core ko. Ang 8 sangay ng mga peregrino ay nagdusa ng husto sa mga araw na ito dahil sa akin. Malungkot na naisip ni Dustin. Kung gusto mong agawin ang aking mga banal na core, kailangan mong magbayad ng mabigat na presyo. Ngumisi si Dustin at lumuhad sa lupa. Makalipas ang 1 oras,
Mahigit 700 Earth Dragon ang sumunod kay Dustin sa ilalim ng mundo ng Divine Beings World. Ang lakas ni Dustin ay kapansin-pansing bumuti sa panahon ng kanyang pananatili sa inner world ng Millstone of Reincarnation. Malaki rin ang naging progreso niya sa Earth Exploring Technique. Ngayon, kaya niyang kontrolin ang higit sa 700 Earth Dragon. Nakakabingi ang tunog ng pagpatay sa Divine Beings World. Ito ay nagmumula sa labas ng punong tanggapan ng sangay ng Yaksha. Ang hindi mabilang na mga tao mula sa 3,000 malaki at maliit na mundo. Pati na rin ang mga mula sa nakahiwalay na mga alien space. Ay baliw na umaatake. Ang mga immortal na langit ay inatake ang sinaunang hanay ng punong tanggapan gamit ang kanilang mga magic treasures. Aking hari, masamang balita. May maliit na bitek sa sinaunang hanay. Ang mga general at ang mga sundalo ng sangay ng Yaksha ay nag-ulat kay Haring Yates. Nakita ko na rin. Nagdilim ang mukha ni Haring Yates. Ang mga immortal na langit sa labas, na may hawak na mga magic treasure, ay patuloy na umaatake sa sinaunang hanay ng punong tanggapan. Napanatili ng Array ang sarili nito ng higit sa 1 buwan. Ngunit sa walang tigil na pag-atake ng mga immortal sa langit. Sa wakas ay nagsimulang lumitaw ang bitek. Kung magpapatuloy ito, ang sinaunang hanay ay hindi magtatagal. Kapag ito ay nasira, ang maraming immortal na langit ay susugod sa ating punong tanggapan dala ang kanilang mga kayamanan. Hindi namin magagawang labanan ang pag-atake na iyon. Ganito ba tayo mamamatay? 2/3. Napabuntong hininga si Haring Yates. Nanlumo sa kanilang walang magawang sitwasyon. Basag. Sa oras na ito, nagsimulang dumating ang malinaw na tunog mula sa sinaunang hanay. Parami ng parami ang mga bitek na lumitaw. Haha, sa wakas ay masisira na natin ang napakasamang hanay na ito. Kapag nasira ang array, papasok tayo at papatayin silang lahat. At pagkatapos, kailangan nating hanapin si Dustin. Ang mga immortal sa langit ay nagdiwang sa labas. Tumatawa ng nakakatakot. Natuwa sila sa ideya na sa wakas ay makukuha na nila si Dustin. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na pag-atake sa array sa loob ng 1 buong buwan. Nasa tuktok na sila ng tuluyang pagsira nito. Kasabay nito, ang sitwasyon sa iba pang 7 punong tanggapan ay halos pareho. Sa nakalipas na buwan, isang malaking bilang ng mga immortal sa langit ang umaatake sa punong tanggapan gamit ang kanilang mga magic treasures. Upang mahanap si Dustin. Walang ipinagkaiba ang mga banal na Diyos sa labas. Handa silang mag-all out para lang mahuli si Dustin. Inutusan nila ang kanilang mga tauhan na magdala ng lahat ng uri ng magic treasures. Para sa kanila, ang mga banal na core na mayroon si Dustin ay isang nakamamatay na atraksyon. Ang mga magic treasures ay walang halaga kumpara sa mga banal na core.